Assalamualaikum, أنا اسمي دينا. تعالي هنا Philippines. شكرا. The Voice Teens Philippines Season 2. Fourth year turner po ako pero na-block po si Coach Bamboo. Kahit ako'y titibo-tibo, ang puso ko ay titibok-tibo pa rin sa'yo. Saan ka na ba mga lumabas? Batang Quiapo po. Seducing Jake Palma. Ako yung bibreakan agad. Oh my God, di Robin mismo? Opo. Hindi ko alam kung matutuwa ako or puro nana yung narinig natin eh. At least na-hit mo yung notes. Kamusta ba ang buhay ng mga Pinoy sa Saudi Arabia? As an OFW, mahirap po mag-work. You always have to be careful of ano pong gagawin nyo, lalo na po in a conservative country. Paminsan po nakakatakot pong i-defend yung sarili nyo po. Breadwinner ka ba? Ava. Anong feeling na maging breadwinner as a child? Wait, dapat naiiyak ako. Siyempre, hindi ko po maitatago na nakakapagod po siya. Lagi po akong sumasali sa muse, competitions, ganyan. Yan yung mga atake ng mga muse eh. Representing Grade 5 Eagle! So ano naging trabaho mo sa Enchanted Kingdom? Nagpapasaya po ako ng mga kids and I'm a princess. Hello everybody! How are you guys? Oh my gosh, I'm so excited! I was born and raised in Hong Kong, so I have a lot of Filipino friends who are also OFWs po, domestic helpers. And I know po really what makes them happy is once they hear that sound of home. Wow! I Yes love po. that! Yes, and I think that's what Maymay wants po, is to connect everyone. The sound of home! Yan yung tunog nyo. It's the sound of home. Actually. That makes a lot of sense. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid katsaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things, tulad ng habang kayo'y gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo, while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another pasabog na episode ng Think Talk Tea. I am your host, Coring Kim. Siguro naman sa damit ko pa lang at sa pagputok na blush on ko, alam nyo na kung anong klase ang guest natin. And of course, you've already seen our highlights of this episode. Hindi ko napapataligalin pa. We are joined today by isang grupo na talaga namang may angking kagandahan, may maraming talento, at may ibubuga sa performance, ang pinakabagong pasabog na OPM girl group. Let's all welcome Maymay. Hello po! Oh my God. Unang-una, magpakilala ka muna. Maymay? Hello po, I'm Thea, your princess, Maymay. Ayan. Oo. Kaya nga, may nakakorona ka eh. Anong pinaglalaban ng tiara mo at ng sparkly jacket? Ano po, bilang Maymay OA po and very true to yourself and I feel like it. Kaya ganito po. So, in a normal day, talagang naka-tiara ka? Kaya kuya, pupunta ka ng mall, ganyan, bibili ka ng tipong Beroka, sa Mercury Drug, ganun. Opo. Ay, nung maliit po ako, lagi po akong naka-crown. Tapos kung Ah, hindi naman po crown, lagi po ako may mga clips. very Julina Magdangal ang atake. Opo. Mga longganisa na buhok, may clips. Ilan taon ka na ba, Thea? 20 po. Oh my God. 5 years lang pala agwat natin. Ay, 25 po kayo? Yes! Wow! Halos nag-abot pa tayo ng medyo grade 6 ka. Ako parang 4th year, ganyan. Or, Totoo. yeah, yes. Pero hindi nga po kayo nagbibiro. Hindi, mukha ba ako nagbibiro?
May issue ka ba? Wala. Wala ka namang issue. Pero labas sa ilaw mo lahat, no? Ngayon, alam ko ang Maymay ay okay, brief ko lang ha. Kilala ko po talaga sila ha. Huwag naman po tayo hindi ako magpapaka-plastic na sino kayo, ganyan. Siyempre, kilala ko sila. I actually, ano ba tawag nun? Mapalad na talagang pinagkatiwala ang gumawa ng inyong music videos. Yes. Nakakalabas lang recently, both Telebong and Alembong. Yan. May bago ang lahat, syempre. Anong Maymay ka? Ano, di ba? Princess Maymay po. Actually po, Miss Kring, hindi pa po ako Maymay. Certified princess na po ako. Yes. I mean, tinitingnan ko na po yung sarili ko na princess talaga. Mm. Sa school, ang tawag po nila sa akin, princess po. Talaga? Princess na, hindi ko po alam kung bakit. Sabi ko, bakit princess? Yung galaw ko, ganyan, ganyan. Tapos sobrang kulit, sobrang OA. Tapos lagi daw po akong bubbly na, ala, talaga ba guys? Hala, punta tayo dito. Oh my gosh, kakain tayo. Kanina pa ako gutom. Yung ganun daw po ako. Kahit gutom ka na, gumaganon ka? Ewan ko, yun po yung sinabi nila sa akin. So, inobserbahan ko po yung sarili ko. Ganun po ako ma-excite palagi na, oh my gosh! Ganun po Actually, pala. totoo naman. Kahit naman off cam, ganyan ka talaga. Tsaka talagang glittery yung makeup mo, no? Mahilig po ako sa glitters. Gusto ko makintab po ako. Bagay na bagay naman sa yung sequin jacket. Thank you po. Now, bago ang lahat, syempre, gusto malaman ng ating mga katsaa. Tawag natin sa mga viewers natin, mga katsaa, ay sino ang Maymay at bakit at paano ito nabuo? Oh, sino ang Maymay? Basically po, ang Maymay super kulit po, super OA. And at Ako the kausapin same mo, wag sila. Ay, okay po. And at the same time po, very true to yourself. So kung kunwari po, ano ka, ganito ka, fierce ka, huwag ka mahiya na ganun ka. Kung ako po, makulit ako, OA ako, hindi ko ikakahiya na OA ako. Ayun po. And if mapapansin niyo po, sa aming lahat, hindi po kami pare-pareho. Magkakaiba po kami ng aura, magkakaiba po kami ng galaw. And yun po, yung individuality po namin yun yung nagme-make ng difference. Kung bakit super powerful, super ganda po namin tingnan. And ako po. Sure ayun, ka? as a Maganda kayo princess- tignan? Yes! I know, right? Okay, totoo naman, di ba? Lalo na Opo. kapag talagang kumikinang. Opo. Oo. Kumikinang talaga ang mga, from your tiara to your eyeshadow to your jacket, talagang kinang na kinang ka. Ngayon, ano ba ang requirement para maging isang Maymay? Ayun nga po, gaya po ng sinabi ko kanina, kailangan true to yourself ka. I mean, magpakatotoo ka. Ayun po, para maging Maymay. Hindi yung kunwari, itatago mo yung totoong ikaw para lang magustuhan ka ng mga tao. Alam niyo po yun. Depende kasi kung anong trabaho mo eh. Sa kasamaang palad, marami tayong mga kababayan na kailangan nilang i-hide Opo. ang truth nila kasi hindi Opo. pwede. At least kayo, maswerte kayo na sa management nyo, hinahayaan lang kayo maging Opo. kayo. Apo. Pero at the same time, ginaguide po nila kami kasi may mga times na nasosobrahan po. May mga times na hindi po kami aware na, ay, mali pala yung ganto, mali pala yung sobra. Hindi na siya maganda yung ganun po. Ang tangos ng ilong mo. Nose contour lang po yan. Tsaka highlight dito, no? Oo. Pero hindi maganda talaga yung profile mo eh, no? Ano Ay, pa, may totoo lahi ka po. ba? Ay, wala po. Ayun nga po, marami po nagsasabi kung ang tatay ko daw po or nanay ko po ay may lahing Indiano. Ganun. Oo, yeah. Pero wala wala naman. Tagasan ka? Lagun! Bakit na-excite? Ano ba yun? Saan sa Laguna? Marami tayong mga, tagasan ka sa Laguna. Kabuyaw, ikaw. Kalamba lang po ako. Hala, magkalapit lang po tayo. Opo, Oo nga. Kabuyaw. Kalamba. Kalamba po. Diyan ba si Jose Rizal? Opo. Wow. Ay, yan din si Bini Joanna. Yes po. Oo, doon daw siya sa likod ng bahay ni Rizal or yung bahay ni Rizal daw sa likod nila. Malapit ka rin doon. Malapit lang. Siguro mga isang jeep po, ganun. Papunta sa bahay ni Rizal. Opo. Wow, pasabog. Lapit lang po. Oo nga. Ngayon, alam ko, like, having worked with you na nagsimula kang magtrabaho bata ka pa lang. Opo. Ano ang breadwinner ka ba? Opo. Wow. 20 years old no breadwinner. Anong feeling na maging breadwinner as a child? As a child po,
Wait lang po, naiiyak ako. Siyempre, hindi ko po maitatago na nakakapagod po siya. I mean, sa una po, masaya po. At first, kasi nakakatulong ka sa family mo, nakakatulong ka sa mga bills, at sa mga iba pang gastusin. Ayun po. Pero at the same time, nakakapagod po siya sobra. Hindi po siya biro. O ilan taon ka ba nagsimula? Magtrabaho? Magtrabaho. Mag-racket-racket, kumbaga. Ano po ako, grade 5. Doon po kasi ako nag-start sumali ng The Voice Kids. Grade 5 ka, 11. Opo. Anong season mo ito? Season 3 po. So, nag-The Voice Kids ka season 3. Opo. Nakapasok ka ba sa parang... Yes po, nakapasok po ako. And Team Sharon po ako, Direct Ring. Wow, Team Sharon! Kamusta naman ang experience mo sa The Voice Kids? Masaya po, nakaka-pressure po siya kasi hindi po biro. Lahat ng batang nakasama ko, sobrang gagaling po nila. Mahuhusay Kasi talaga. sobra po. Then from there, nag-The Voice ka. Syempre, karamihan ng mga nagda-The Voice Kids, nagiging kontesera. Opo. Di ba alam natin sa mga Pinoy talaga, uso talaga yung kumakanta sa Opo. barangay, sa mga fiestahan, Opo. mga ganun eh. Ganun ka din ba? Opo, kasi after po ng The Voice, medyo nakilala po yung name ko to the point na, uy, Thea, Tita Sel, si mami ko po, okay lang ba na i-guess po namin yung anak nyo dito? Ayun, doon na po siya nagsimula. Tapos, doon na po ako nakakatanggap ng mga TF-TF, mga ganun. Doon na po siya nag-start. Mula elementary. Opo. So para ikaw rin nagpaaral sa sarili mo, in a sense. Siguro po ngayon, nung senior high school po ako, doon po siya nag-start. So ano na yung mga nasalihan mo? Ayun Sa po, kontesera? The Voice Kids po, Lola's Playlist sa GMA po, GMA 7. Wawawin Will to Win. Oh, wow. Opo. And then, Tawag ng Tanghalan po. Grade 11 po ako nun. Sumali ako. Ito ba yung mga naka-uniform na mga Yes po, bata? school showdown po. Oo, mga naka-uniform na bata. Anong nirepresent mo yung school mo? Yes po. Anong school mo? Shout out. Hi guys! Hi mga Perpetualites! University of Perpetual Health System Delta, Calamba, Laguna City! Doon ka yun ang represent mo sa tawag? Yes po. Ay, ang swerte Yes, mo ma'am. naman. Malaking karangalan yan mag-represent Opo. ng school mo. Para kumbaga varsity yan eh. Opo. Except ito talagang kantahan ng pagka-varsity mo. Wow! And then pag yung sumasali ka rin ba sa mga piyesta-piyesta sa barangay, mga singing contest, Opo. ganon? Madalas po kasi ang mga singing contest sa Batangas po siya. Madalas po sa Batangas. So, yung mga nakakalaban po namin doon, may mga matatanda, may mga ganto ganyan, yung age. Grabe, Miss Kring, nilalamon ako talaga. Sobrang gagaling nila. As in, Hindi mo na- biritero. Talagang lalamunin ka talaga. Paano? Lalamunin kang... Ganun po. Hindi, kasi talaga magagaling talaga kumanta mga Pinoy eh, no? Sobra po, grabe. Tas ang oras po niyan, 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Ganun Ha? po siya. Madalas po ganun po ang oras ng mga singing contest. Ano yun? Call time or natatapos? Mga simula po 2 a.m., 3 a.m. Wait. Nagsisimula magkantahan? What? 2 a.m.? Opo, may mga ganun Madaling po sila. araw? Yes po. Wait. Yes Sorry. po. Bakit madaling araw magpo-contest? Kakantahan, di walang audience? Minsan po kasi sa mga ganyan, may mga nangyayari pong mga bagay na hindi natin inaasahan. Kunwari magkakaroon ng problema sa tech, sa stage, yung lights, yung kuryente, biglang mamamatay. Yung ganun po. Kaya po siya nade-delay. 2 Pero totoo po yun. 2 a.m. nagsastart o natatapos? Natatapos po mga 5 a.m., 6 a.m. May mga ganun na No, po. grabe naman. May boses ka ba ng alas 2 ng madaling araw? Yun na nga po, yung mga iba pong mga nagko-contest doon na nakikita ko, nagpipigil po sila ng antok. Yung to the point na, hindi ako pwedeng matulog. Yung ganun, tapos gigisingin niyo po talaga yung sarili niyo. Alam mo, sa mga piyesta ba to? Opo. Bakit? Siguro may contest. Meron pa silang program. Opo, may May program pa yung mga alas 9, alas 10. Tapos Opo. yung singing contest, nag-aalas 2 na. Opo. Magkano mga dyan, bigayan pag nanalo? Mga bigayan po mga 5 to 30K. Hindi na Mga ganun. masama. Opo, may iba pa nga po 50K. Tapos ang stage po na madalas, alam niyo po yung sa track? Track po siya, tapos may mini stage po, tapos yung hagdan, grabe, ang tarik. Gets ko na. Yung parang Oo. nakabukas yung gilid ng truck. Oo po, ganun po. Ganun po siya. Tapos yung mga nanonood, mga taga-barangay din. Opo, mga taga doon din po. Anong pyesa mo normally, nung araw?
Mga ano po, mga Celine Dion. Ayun. Sample ng Celine Sample. Dion. Ay! Dapat po kakanta po kaso sabi niyo sample eh. Dapat kakanta na ako agad. Ay, ganun ba? O, sige, go. Selena? Apo. Cause I surrender everything. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. I surrender. Kalimutan ko na po yung lyrics. Hindi ko lang matutuwa ako. Hindi ko lang kung matutuwa ako or puro nana yung narinig natin eh. At least na-hit mo yung notes. Palakpakan naman natin si Thea. Thank you po. Alam mo si Thea, ang maliit siya ha, sa person na. Maliit ka eh, di ba? Anong height mo? 4'11"? 5 po, saktong 5. Ah, saktong 5. Tapos ang nipis niya, di ba? Tapos ganun saan nanggagaling yung boses na yan. Dito po. Kapag kumakanta po ako. Ako rin naman, pag kumakanta Matigas dito rin po. galing, pero ba't hindi ganyan yung lumalabas? Feeling ko po feeling ko blessing na talaga siya. Oh, yan na nga. Singer na talaga nung pinanganak niyo. Pwede, posible. May talent ka na talaga, kumbaga. Opo. Nag-lessons ka din ba? Or natural na talagang ganyan? Parang natural na po eh. Joke lang. Hindi, nakatry din po ako ng mga lessons. Nung mga sinasali nga po ako ng parents ko. Sige, kuha tayong coach, ganyan. Pero mga 5 times, mga 6 times. Ay, yung mga ganun. sessions. Opo, pero hindi po siya yung tuloy-tuloy na 1 month, 2 months, 1 year na consistent na tinuturuan ka ng coach. Opo. Oo. Yung may mga kapatid ka din ba? May kuya po ako. Ah, okay. So yung inuuwi mo pag nananalo ka ng contest or mga racket mo, yun yung parang bumubuhay sa pamilya nyo? Hindi naman po like exactly bumubuhay. Pero at the same time, nakakatulong po siya. Kunwari, wala po kaming pera ngayon. Oh, may pera ako! Bili na tayong pagkain. Yung ganun po. As in? Opo, dumating po kami sa time na ganun. Opo. Bakit? Ano bang trabaho ng mga magulang mo? Bakit hindi medyo regular yung pasok ng pera? Si daddy po, technician po siya. Mga electrical? Opo, technician po siya. Pero, syempre po, hindi din po sapat yung money. Actually po, nung nag-start po ako sumali nung The Voice Kids po, ano po kami, nangungutang para lang po makapunta ng The Voice. Opo. As in, Pamasahe? araw-araw. Opo, pamasahe po. Ang alam ko po, dun po kami nabaon sa utang. Nabaon kayo sa utang. Sorry, Mami, Daddy. Hindi ko na po siya napigilan na sabihin. Pero okay lang. I mean, nakabawi na ba? Ngayon po, ano pa rin. Hindi. Bawi na yan in 1 year. Sinasabi ko sa'yo. Yung hawak kami kamay ko. Ano ba yan? Kasi, mababawi mo yan. I believe in you. For me, napaka-noble ng isang batang breadwinner. Kasi hindi mo naman talaga kailangan, pero alam mo yung ginagawa mo para sa pamilya mo. Very good ka dyan. 20 lang to ha. 20 anyos lang to. Tapos yung mga iba dyan, pag makauwi, maano ulam? Diba? Maano ulam sila eh. Diba? Ikaw talaga may dala kang pera. Bili na tayong ulam. Oo, Diba? opo. Perfect ka sa part na yan. At alam ko nag-ano ka din. Siyempre, hindi naman lagi ang mga contest, di ba? Hindi naman laging ano. Alam ko na nagtrabaho ka rin sa Enchanted Kingdom para talagang Yes may po. trabaho ka. Super thankful po ko doon, Direct Ring. Kasi pandemic po. And, opo. Tapos ang audition pa po noon, magpapasa lang po ng video online. May nag-chat po sa akin. Sabi, hello, be, kamusta ka na? Parang kilala niya po ako. Yun pala, nag-audition po kasi ako sa EK dati. Kasi hindi po ako nakapasok kasi, alam niyo po yun, hindi ka super ganda kagaya ngayon. Yung ano pa po ako, like, payat na medyo maitim. Nung bata ka kasi noon eh, no? Opo. O, saan nangyari? Kung kinontak ka niya nung pandemic, Ayun po, kinontak niyo po ako na, hello, be, kamusta ka na? Gusto mo ba mag-audition? Na, hindi po sinabi directly na princess. Pero sinabi kong gusto mo ba mag-audition para sa theatrical show? Sabi ko, yes po, gusto ko po. Tapos magsisend lang po ako ng kanta, magsisend lang po ako ng sayaw, tas acting. Syempre, niluhaan ko po sila kagaya ngayon. Kaya po ako nakapasok eh. so may acting. So ano naging trabaho mo sa Enchanted Kingdom? Nagpapasaya po ako ng mga kids and I'm a princess. Mm. Opo.
Kumbaga kung sa Disneyland may mga nag-interact na princess, sa Yes Enchanted po. Kingdom may ganun din pala. Opo. At ang pangalan mo dun ay? Princess Madeline po. Ayan po sa mga hindi po nakakaalam, meron po talagang royal family sa Enchanted Kingdom. Meron pong fairy queen, meron pong fairy king, at may dalawa pong twins. Ako po yung maldita na makulit na pasaway, Princess Madeline, and yung isa po mabait po siya. So, hindi ko naman po sinasabi na hindi po ako mabait. Magpasaway lang po na makulit. Princess Victoria. Ayun po. Tapos kumakanta-kanta kayo doon? Or Yes bumababa, kayo parang Disneyland ba yun? Yung pag may parang parada? May parada Opo. I mean, same po. Meron po sa theater, nakakanta po kami, uma-acting at the same time, sumasayaw at the same time as a princess. Tapos po parade, yung talagang ilang oras? Alas 7 at ang 20. parade sa, Yes po, ano, 7 p.m. 7 po. p.m. Tapos may pa fireworks. Yes po! Every day! Every day! Opo. Every day kang nagpupunta ng EK? Ano po siguro, Thursday to Sunday. Yun yung Opo. schedule mo. Opo, yun po yung schedule. Nako, ko. shout out. Yung mga tao dyan sa comment section, let us know kung na-encounter nyo na po si Princess Thea nung araw. Hello Kaya po. pala deserve mo talagang matawag na princess. At deserve Yes mo po. may suot kang corona lagi. Yes, I love it, Miss Kring. Oo. Anong mga ginagawa? Paano magsalita ang isang Princess Thea sa EK? Paano? Hello, everybody. How are you guys? Oh my gosh, I'm so excited. Oh my gosh, this feels really wonderful, everyone. Seryoso? Ganyan kayo magsalita? Opo. Sino kausap mo? Mga bata? Opo, kapag nagsishow po. Ah. Siyempre po, hindi magbe-break ng character. Hi, kids! Oh my gosh, you're so cute, baby! Oh my gosh! I wanna hug you! Super... English era si Princess Madeline. Yes po, English po. Bawal po Tagalog. Mamay mag-Tagalog po. Uy, bata! Kamusta ka dyan, be? Parang bawal po. So talagang English kayo in character all the Opo, time. Oh my God. Tapos ang pinaka-ano po doon, iconic yung tawa daw po namin. Paano? Mike. Wait lang, mag-i-internalize ako. Hmm? It's a wonderful day. Yung ganun po. Ay, Ganun. pasabog. Alam mo, parang very parang cartoon yung atake. Alam mo yung mga cartoon, di ba? Yung mga ganyan sila magsalita. Inaral ko din po siya. Actually, ng mga first try po namin, super awkward po. Tapos yung boses ko, kapag nagbasa po ng English sa script, sobrang barok, Miss Kring, kung Ay, alam nyo gets ko, lang. gets Tapos dumating po sa mga point na tinatama ako. Tinatawanan ako kasi mali po yung pronunciation ko. Pinagsasabay Ganun mo yung level po. princess gig mo tsaka pag-aaral? Yes po. Sobrang hirap po. To the point na parang, papasok pa ba ako? Oo. Opo, nanginginig na po ako sa pagod. Paninginig. Pero okay naman yung kita mo doon. Kumbaga nabuhay ka. Opo. And yung ipon ko na po yun, nakatulong po siya sa bills. And at the same time po, sa school po, sa tuition, gano'n. Tapos pag may mga gusto po akong salihan, gano'n po. Ito yung pinang-iikot mo, bale. Opo. And then, paano ka napasama sa Maymay? Ano po, during that time, tumigil na po ako mag-audition. Okay. Kasi audition po ako ng audition, parang hindi na po ako nakapasok wala na po nangyayari. Sabi ko, pag nag-audition ako, wala lang din, sayang lang din yung pera. Yung Pera pamasahe po ba? talaga opo. Sayang yung pera, yung pagod, tas wala na naman mangyayari. Mm. So sabi ko, mag-focus na lang ako sa school. Mm. Ayun po. Kaso po yung kaibigan ko po na nag-audition din. Sabi niya, Thea, gusto mo ba mag-audition? Sabi ko, audition tayo. Sabi ko, saan? Saan na naman? Sabi, pagod na babae. Sabi, saan na naman? Paano yan? Kailangan sasayaw, hindi naman ako sumayaw. Hindi ka marunong sumayaw pa masyado. Hindi po ako dancer. Siyempre, marunong lang po, pero hindi po ako dancer. Gets. More on singing po ako, acting, ganun po. Sabi ko, wag na. Sabi ko, exam week natin ngayon eh. Pag ano na naman, magmamakaawa na naman ako para mag-take. Kasi madalas po akong absent. Kapag po may gusto akong pag-auditionan, absent na naman, magmamakaawa na naman po ako sa mga prof ko na, Sir, ma'am, sorry po, okay lang po ba mag-take po ako ng exam? Pasensya na po. Lagi po ako naghahabol. Ayun, kaya sabi ko, wag na. Pagod na din ako. Ganun. Kaso, nagre-review po ako nun. May nabasa po akong quote, Miss Kring. Ang nakalagay doon, huwag mong sayangin yung mga opportunity na dumadating. Kasi once in a lifetime lang yan. I mean, maraming opportunities. Kaso,
kapag dumaan yung isang opportunity, wala na yan. Hindi na yan ulit babalik. Kaya i-grab mo ng i-grab. No matter what happened. Kung mag-fail ka man, at least you tried. Nabasa ko po yun. Sabi ko, ano ba yan? Sige na nga. Chinat ko yung kaibigan ko, sige, audition ako. Sige, audition ako. And pag uwi po, nag-search po ako ng isasayaw ko kasi need maganda po ng sayaw. Tapos po, kinabukasan, papunta na po kami. Malapit na po kami sa office kung saan po mag-audition. Doon po ako nag-search ng kakantahin ko po. Isang kanta lang po talaga na prepare ko. Which is? Dance Monkey po. Yun yung title ng kanta? Apo, Dance Monkey. Opo. Gusto niyo po sample? Sige, go. Baka naman sabihin mo, parang pinigilan kita eh. O sige, go. Let's say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Now my I like you still. Wow! Kaya naman pala napasama ka kasi yung boses mo may hagod talaga. Paano yung hagod? Hagod. Style. Oo nga, ganun. Pero alam niyo po, Miss Kring, na nag-audition po ako. Ang one quote po na tinatata ko sa... Ay, hindi siya one quote. Siguro line na lang po. Lagi ko sinasabi sa sarili ko tuwing mag-audition ako, Thea, huwag kang mag-expect. Kasi pag nag-expect ka, masakit. Just do your best and leave it to God. Siya nang bahala sa lahat. Tsaka tandaan nyo ha, even for mga viewers na nanonood sa atin, just because hindi ka nakapasa ng audition or whatever, hindi ibig sabihin hindi ka magaling. Or hindi ka worth it. Hindi siya ganon. Minsan, iba lang talaga yung hinahanap. 'Di ba? Sobra ba naman daming gusto maging artista, 'di ba? Meron at meron para sa diyan, hindi lang every single time. Because imagine, kung nakapasa ka sa mga auditions mo in the past, just imagine, magiging Maymay ka ba? Hindi po. Exactly. So may rason kung bakit ka hindi nakakapasa. And I think sana maging aral to for our mga katsaan na just because parang alam mo yun, na fail ka or nag-reject, hindi ibig sabihin na masama yun or mali. In fact, it's a blessing in disguise most of the time because you're meant to do something bigger tulad ng pagkanta ng Telebong, Alembong, at marami pang iba. Ayan, at dahil dyan, Thea, ito talaga, ang dami mo nang nasample. Pero, bago tayo matapos sa segment na to, papasampulan kita ng, kumbaga, ano yung gusto mong tumatak sa mga viewers at listeners natin about Princess Thea? Okay po. Feeling ko po alam niyo po itong song na to. Feeling ko po magugustuhan niyo po ito eh. Oh, sige, go. And now I'm all alone again. Nowhere to go, nowhere to. Parang Now mali po yung lyrics ko. And I'm all alone again, nowhere to turn, no one to go to. Nowhere to turn, no one to go to. Without a home, without a friend, without a face to say hello to. And now the night is near. So I can live inside my head on my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Without him, I feel his arms surround me. And when I lose my way, I close my eyes, and he has found me. Oh, ang linis! Ang linis nun. Totoo po. Grabe. I mean, siguro pag medyo, hindi ka na, pag matanda-tanda ka, may edad ka na, pwede ka talagang mag-Broadway. Totoo po. Oo, perfect yan ah. Ganda. Thank you po. So, siguro, Miss Lea Salonga, kung nakikinig ka, no? Alam mo na, di ba? Once again, please introduce yourself to our viewers. Hello po! I'm Thea, your one and only princess in the world, and I thank you! Sa pagbabalik po natin, pag-uusapan naman natin, kumbaga, ang branding ng Maymay, di ba? Bakit nga ba ganun ang mga damit nyo? Ba't ba kayo may mga naka-sequence na ganyan? Kasi syempre bagong-bago yung, kumbaga, ngayon lang siguro nakita ng mga tao, paano sila? Ba't ganun masyadong
pag-uusapan po natin sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Oh yes! Marami pong salamat sa lahat ng tumatangkilik at nanonood ng Think Talk Tea. Siyempre, nandito na naman tayo sa ating paboritong portion, ang Alugbati portion. So, meron po tayong mga nag-super thanks. So, siyempre, pag nagsu-super thanks po kayo, special lang inyong bate. Tulad ng Nako, medyo mahirap to. Mahaba. Nevada. Shout out, hello sa Nevada Home Health Providers. Special mention to our boss, Madam Lori and JC. Marami pong salamat dyan sa sa inyong feeling ko, hospital to. Thank you so much. And sana po lagi pong masarap ang ulam ninyo dyan. At sana po Pinoy ang ulam ninyo. And of course, another super thanker. Shout out to Engineer Kenneth Gerald Torino, owner of Rabscore Electronics Engineering Services sa Davao, galing sa kanyang wife na si Sheila May Torino. Thank you so much. Kapag kami po ay napunta sa Davao, sana po ay makita po namin kayo. Thank you po, Engineer, tsaka Sheila. Shout out also to Betty Dries from Montreal, Canada, Maria Elena Narcisa Morelos Ariola from San Francisco, California, Tropang Saudi Al-Rushaid at Tropang Shawarma ng Jubail. Hello po sa inyo. Maricon Monje from Cayman Islands. And to Luz, Gershon, Owen, and Sandra Nogot from Winnipeg, Canada. Marami pong salamat sa mga solid na katsaan natin from all over the world and sa mga nasa Pilipinas din. And kung gusto niyo rin po mabate, let us know in the comment section. At tatry po namin kayong batiin basta you leave your full name and your location. Thank you! Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. So, yes, ibang tao na naman ang nasa upuan katapat ni Madam, ni Direk. Hello, bago ang lahat, syempre bago ako magpatuloy ng tanong, please introduce yourself to our viewers. Hello po! I'm Dina, the Diva of Mayday! Kailangan talaga kapag nag-introduce na talaga, nga! Yeah. Kailangan gano'n, no? Bawal yun, mahalak. Ako po si Kring. Bawal. Ako po si Kring! Kim! Dapat gano'n, no? As a person, gano'n ka talaga ever since. I have a side po na gano'n, and I also have a calmer side. A what? A calmer A calmer side. Okay, so ikaw ang diva Yes. ng may ibig sabihin, biritera ka din. Yes po. Ay, Everything all Walang at once. pag-aalinlangan yung sagot niya. Yes po, diva ko. Okay. But I love this. I love that. Especially for mga girl groups and diba? Sometimes kasi, hindi mo maiiwasan kahit naman sa K-pop, C-pop. Pag nagiging bahagi ka ng isang grupo, parang kailangan mo mag-adjust. Diba? Kung kunyari, ang branding niya talagang pretty, parang malambot, kumbaga very Pino, kailangan may pagkaganon ka rin. Kahit in real life, gago ka, alam mo yon. Pero with Maymay, kung ano talaga kayo, yun talaga yung lumalabas, no? Yes po. Actually po sa auditions po kasi sobrang nahirapan po at sobrang umapaw po talaga ang aming characters ng mga Maymay at all of the members po. Kaya nahirapan po yung management mag-decide. Ginawa po kami kung sino na po kami ngayon. At it as is. So, ako question yan. Kasi marami nagko-comment sa Telebong music video. By the way, please stream Telebong music video as well as the Alembong music video. And of course, sa mga social media platforms and mga streaming platforms as well. Specifically, dun sa Telebong kasi, di ba iba-iba yung damit niyo doon? Yes po. Sa Telebong era, may princess. Ikaw, atake mo dun, parang hot pink na parang ganun talaga, di ba? Power yung lakad mo, ganyan. And hawak-hawak ka pa ng buhok mong ganun-ganon. Yes Bakit nga iba-iba yung styling nyo? Kasi may mga nagtatanong ng pangit ang styling, bakit iba-iba? Pero, Ayun nga po, it's also because like they decided na lang po na we carry on to our characters, which me po, a diva, very biritera, I hold that microphone, I have my curly hair. As mapapansin nyo po, ako lang po my curly hair sa Maymay, so I'm representing all the curly ladies out there. Yes po, kasi may mga Filipinas din po na may curly hair. marami actually. Yes po. Pero ngayon, hindi ka naman curly. Kasi po, gusto ko po.
Para maiba po. Oo. So, sa performance kasi lagi ka ng curly eh, Yes di ba? po. So, at least sa mga interview, gusto mo lang maiba. Yes po. Tama. Bagay naman sa'yo kahit curly or, Yes or ano. And sa Maymay po, we're like characters with different moods. So, it's okay to have different moods. We're all human beings. Ano nga yung mga ano nyo sa Maymay? Ikaw, di ba, Diva May? Yes po. Meron tayo kanina si Thea, Princess May. Yes po. We have a Power Maymay. Mhm. We have our Spark Maymay. Aha. We have our Groovy Maymay. We have our Dolly Maymay. And we have our Cool Maymay. Yes. And nagkataon lang na ikaw yung diva. Yes. Kasi parang talagang singer-singeran ka. Meron ding meron din mga nagsasabi na, di ba sa music video natin? Yes And napanood mo siya, napanood ng lahat ng Maymay dun sa launch nyo na, hindi nyo maalam na ganun yung magiging Yes po, itsura, di ba? actually. May part doon na biglang naka-backdrop na sa Japan, nasa desierto, na di ba, ganun-ganun. Opo. Tapos may mga nagsabi na parang, ano ba yan? Bakit hindi man lang, bakit iba-ibang mga finiture na lugar? Meron bang, kahit ako po yung nag-direct ng music video, siya po mag-explain kung bakit, Yes. ganun ang atake ba? Opo. So, we're also representing all the Filipinos and Filipinas po na nasa abroad din po. So, worldwide po, kahit saan po sila, OFW, anywhere abroad po, we want them to feel appreciated din po and belong. So, nire-represent po namin, gusto po namin makita nila na kahit saang party po ng mundo, we can reach you. Maymay can reach you. Tama, 'di ba? Nasa Japan, nasa desierto, Middle East, 'di ba? Yes. Nasa mga snow, North America, 'di ba? Or ano, then last natin yung tropical, pwedeng Pilipinas, pwedeng mga other tropical regions. Kaya naman talagang kahit saan kayo pumunta, may mga Pinoy naman eh. Yes And I po. think yan yung nire-represent ng Maymay. Specifically also for you, hindi ka naman talaga born and raised sa Philippines. Yes po, actually. I was born and raised po sa Jeddah, Saudi Arabia. Nice! Shoutout mo yung mga dami tayong mga katsa dyan sa Saudi Arabia tsaka Middle East. Lahat. As in, meron taga Omar, Bahrain, Dubai, mga iba sa Mom. UAE. Yes. Ang dami. But marami sa KSA din. Yes po. Okay. So, dun ka talaga pinanganak. Born and raised po, yes. So, 18 years po ako nandun. Kaya po, like, on my 18th birthday po, dun po ako umuwi na po sa Pilipinas and decided na I want something different. Pero sa Saudi Arabia, puti natuto ka mag-Tagalog. Ano po kasi, honestly, most of who I am now is dahil din po sa Filipino community na nasa Saudi Arabia po, sa Jeddah specifically. Kasi po, doon ko po natutunan yung mga childhood po dito ng mga Filipinang mga bata po dito sa Pilipinas. Kahit wala po ako sa Pilipinas, tas bihira lang po kami nagbabakasyon. Doon ko po natutunan yung mga taya-tayaan, maiba-taya. Yung mga ganun po, feel ko po na sobrang dami ko pong mamimiss out kung hindi ko po natutunan yun doon sa Saudi. So, sa Saudi, mga kaibigan mo, mga Pinoy din. Opo, most of my life po talaga yung nakasurround po sa akin is yung mga Filipino community po. So, even school mo? Yes po. Yes. I recently nag-ano din po ako like, nag-transfer din po ako ng schools time to time. So, Sa Saudi? yes po. Ang pinakahuli ko pong na-transferan is yung Philippine school naman po. Doon po talaga marami pong Filipinos. But since it was international po, marami pa rin pong mga ibang lahi. Pero yung turo sa inyo in Filipino? Yes po. May Filipino subject po. But there's also Arabic subject po, which kailangan din po naming pag-aralan. Are you of Arabic descent? Half. You're half. You're half yung half from Saudi Arabia, half Pinay. Yes. Can you also speak siguro naman, doon ka lumaki. Yes. Sige, pasample nga. Siyempre, ulitin ko lang. Siyempre, marami tayong kababayan na Aba. nandiyan sa Middle Eastern countries. So, please, Assalamualaikum, ana ismi Dina. Taali hinak Philippine. Shukran. May mga iba ka pang alam na mga artist. Siguro naman. Makabaan mo pa? Ano pa mga words? Kasi parang greeting lang yun di ba? Yes po. But here's the thing po. Since I grew up with the Filipino community po, I have to say na mas angat po yung Filipino side ko po compared to the Saudi or Arabic side. How do you say in Arabic? Parang gutom na ako. Usually po they say anataban. Anataban? Which also means you're tired, but it generally translate na gutom ka po, antok ka, galon po. Pag yung gutom tsaka antok, iisa lang yung ibig sabihin? Yes po. Anataban. Ano pa yung mga parang mga Arabic phrases or words na pwede natin ituro sa mga katsaan natin? Di ba parang, kumbaga parang very, kunya, nagpunta ako ng
I suppose ito salita rin sa ibang mga Middle Eastern Opo. parang same ng language, tama ba ako? Mga sample naman, ano pa mga pwedeng matutunan? If of example po, I wanna say na I wanna eat shawarma. I wanna say, "Ana abgas shawarma." Ana abgas shawarma. Oh, paano pag sabi mo ang ganda-ganda ko? Hilwa. Ana hilwa. Ah, Yes. ano Hilwa. pang isa pang parang very practical word or phrase? Usually po, the ones that I've learned are like yung mga pang teenagers, yung mga Atake! teenagers atake, which like curse words na po. Huwag tayo mag-curse words Yeah, in that's- Arabic. Parang hindi natin gusto yan. Yeah, opo. Oo. Pero at least, no, kahit paano pala, kahit half Arabic ka, lumaki ka pa rin kasama ng mga Pinoy. Totoo lang. Kasi nga, syempre, karamihan naman ng mga viewers natin dito, nagkatrabaho sa Saudi, sila lang mag-isa. I mean, talagang OFW ba? Ikaw, swerte ka, syempre, yung nanay mo doon na, di ba, yung family mo nandoon na, kumbaga doon ka pinalaki. Kamusta ba ang buhay ng mga Pinoy sa Middle East or Saudi Arabia? To be fair po, kahit saan naman po talaga as an OFW, mahirap po mag-work pa rin po. Lalo na po under companies ka po. You always have to be careful of ano pong gagawin nyo. Lalo na po in a conservative country. You have to be careful. You have to watch out kung ano po yung mga gagawin nyo. And ito po based po sa mga narinig ko po sa mom ko, since an OFW po siya, na paminsan po nakakatakot pong i-defend yung sarili nyo po, lalo na po pag kasi like, you just want to be careful. Gets ko. Opo. Meron din tayong mga OFW na naka-interview dito. Yes po. Parang kapag sa ibang bansa ka nagkatrabaho, talagang parang delikado din. I mean, how do I say it? Hindi mo alam. Anytime, parang pwede mapagtripan ka ng mga kapwa mo Pinoy True or po mga yan. diba? Na-experience po yan ng mom Or, ko. talaga? Pero syempre, marami pa rin talagang tutulong sa'yo. Yes po. Sobrang pa rin naman po, welcoming po yung Filipino communities abroad, anywhere. Sobrang, we feel so connected. Pag may nakikita po kaming Oo, actually. Filipino. So, nakakatuwa po. Marami na nagsushow dyan na mga Pinoy. May mga mga nagigigs po. Yes, Maliit lang yes. din naman po yung entertainment industry sa Saudi. Sa Jeddah po specifically. Pero meron po mga nagigigs. Na mga artista dito, pumupunta doon. Once ko po siya na-experience, yes po, may nag-public concert or free concert po sa Saudi. Oh. Which is po sila Miss Angeline Quinto. Tapos po, yes, isa po siya dun sa artist na nag-free concert po sa Saudi. Which nanood po ako. Question. Buti na ikaw, di ba? I mean, sorry, very basic tong tanong to. Pag lumalabas kayo ng bahay, yung damit nyo talaga yung parang, ano ba tawag doon? Well, ayun na nga po, since as time goes by, yung ibang bansa po, like, nagiging free po sila, like, or nagiging open na po sila sa tourist. So, na-experience ko po mag-hijab. Hijab po yung yes, tawag yes, doon. yes. And abaya, yung mahaba po na black. And paminsan po yung sa eyes po, niqab. Yeah. Opo. But hindi ko po siya na-experience na ganong level of strictness po. Especially that, yun nga po, medyo open na po sila. Compared to before. Yes, compared to before po. And then, na-mention mo kanina na umuwi ka sa Pilipinas para lang mag-debut. Umuwi po ako a few days before my debut po. Because din po, sinadya po siya para dito po ako makapag-debut. So, paano yun? Alam mo bang, syempre sa iba naman sa Saudi Arabia, pagpunta mo dito, na-culture siya ka ba sa ginagawa sa debut? Syempre, marami atake ang debut eh. Actually, na-excite po ako, pero kinabahan din po ako, tsaka parang at the same time po, na-miss ko po bigla yung Saudi. Kasi po, pagdating ko po dito, yung mga naka-80 roses ko po, mga hindi ko po kilala. Sino kumuha sa kanila, nanay mo? Mga kaibigan po ng ate ko po. Kumuha sa kanila ng mga Opo, kaibigan so roses sobrang mo. hirap po, parang Thank you. Tapos binibigyan po ako nila ng bulaklak. Sunod-sunod sila. Thank you. Tapos, ayun po. Kasi gusto rin po ng mama ko na ma-experience ko po yun. Kahit ako Yes. po, paminsan gusto ko po lang mag-simple. Sabi ko, gusto ko nga po mag-jet ski. Sabi niya, gusto ko mag-gown ka. Gusto ko mag-ganto ka. So, Ayan. bigyan ng mami. Taga saan ba yung mama mo? Sa Pilipinas? I think
before po, she's from Iloilo po. Ilongga. Yes. Pero ngayon, based na kayo sa, di ba, nandito na yung mama mo? Yes po, sa Bulacan po. Bulacan. Okay. And then, paano ka napasok dito sa show business, in other words? So, ayun nga po, one of the big reasons kung bakit po ako umuwi is because I really promised my mom na ipupush ko yung dreams ko. Kasi po matagal niya na po akong nakikita na kaya ko pong kumanta, na may potential po ako. Pero at the same time po, yung mga pagigig po, nakakapagod naman po talaga. So, ayun po sabi ko, pahinga na muna po ako, mami. Promise pag-uwi, doon ko ibibigay ang lahat ko. Mag-audition ako kahit saan man. So, few months pa lang po ako, nag-audition na po ako sa Tawag ng Tanghalan. Doon na po ako nagsisimula talaga gawin po yung lahat. Wait. So, ibig sabihin, nung nasa Saudi ka pa, nagra-racket-racket ka din? Yes po. Gigs, runway po, mga ganun po. Ano to, for the Filipino community or not necessarily? Not necessarily po. Open naman po siya, yeah. But yung arranged po siya by Filipino communities. Okay, so doon nagsisinging-singing ka na? Yes po. Nasaan Since sa mga, kid po na. sa mga parang piyesta? May piyesta ba doon? Pwede ba Wala mag-piyesta po. doon? Mga restaurants po. Mga restaurants. Yeah. Kumakanta-kanta ka sa Yes po. restaurants. And Filipino owners din po yung may-ari ng mga restaurants po na yun. Marami rin palang mga may-ari ng business Sobrang doon. malaki po yung Filipino community din po. So, yung mga restaurants na yun, Filipino food? Yes po. Lomi, mga ganun po. Okay, so ikaw, tanong ko, growing up sa Saudi Arabia, anong pagkain niyo sa bahay? Ano po, usually pag gusto po namin ng easy cooked food, doon na po kami bibili ng mga food po sa Saudi, like shawarma, kabsa, ganyan po. Anong kabsa? Kabsa po is yung yellow rice na may inihaw po na, iniikot-ikot po na chicken. Parang mga biryani? Yes po. Yeah, Ganun yung atake? Opo. Yeah. Opo. Okay. Ano pa yung mga kinakain nyo doon? Ano po, ang masaya po mga times is Ramadan. Kasi po, paminsan pag nasa public place ka po, like, sabay-sabay po kayo niyan, kailangan niyo po antayin yung prayer bago kayo kumain. So kami po, nakikisabay po kami sa Saudi culture, sa mga Arab culture. So, pag gutom na gutom ka na, bawal ka talaga pong kumagat, lalo na yung public places. Kasi yun po yung beliefs po nila and traditions. So kahit yung mga Pinoy doon, ganun din? Yes po, yun nga po yung masaya kasi nasasabayan po namin sila sa mga culture po nila. So naka-ready na po yung pagkain and then mag-wait na lang po kami marinig yung prayer. And then pag nag-prayer na po, I also believe na they're supposed to bite the dates first. Dates? Dates Okay, po. okay, After okay. fasting po yun. So every 6 p.m., 6:30, maririnig nyo po yung prayer and then doon na po pwedeng kumain lahat. So masaya po siya kasi kahit ano po, nakikisabay po kami sa mga iba't ibang culture po. Okay. Nakakatawa sinabi mo na exciting kapag Ramadan kasi doon ka makakakain. Pero di ba kasi ano yan, naka-fasting ka kapag may araw? Yes po. Tapos sa gabi lang nakakakain. Yes, Tama ba? 6:30, 6 p.m.-ish. ganun po. Okay. Pero nagluluto din yung mama mo ng mga Filipino food sa Saudi? Yes po, kaya po talaga na at the same time po like more on my Filipino side. Kaya po pagdating ko dito, gulat na gulat po yung mga kakilala ko. Bakit ang galing mong magtagalog? Bakit mo ganun? Kasi po talagang lumaki ako na nakakain naman po ako ng sinigang. Sobrang sarap po ng sinigang ng papa ko. And then yung mga pilipit po, sobrang hilig ko po sa mga Pilipit? pagkain. Opo. Yung tinapay? Hindi po yung ano po, ginataan. Mga ano po, bicho-bicho. Alam niyo po yun. Alam ko ang Palitaw po, yun. Oh, yeah, Yun mga, po. Yes po. rice cake. Yes po. Okay. Sobrang hilig ko po dyan. So, sa labas din naman po, lagi po kaming gumagala sa mga lugar na marami pong Filipino community. Kaya, mas umaapaw po talaga yung Filipino side ko. Oo. Kamusta naman ang greet mo yung mga babayan natin sa Saudi? Ang dami talaga. Mga Pinoy sa Saudi Arabia. Yes po. Hello po! I'm Dina from Maymay, the diva! Sana po kayo po ay patuloy na lumalaban para sa inyong mga pamilya. At sana po ma-check out nyo naman po ang Maymay at ang Telebong para maramdaman nyo po na nasa home pa rin po kayo sa aming songs. Thank you po! My gosh. Wait, marunong ka kumanta ng Arabic? May sample ka? Hindi po. But I can understand Arabic naman po. pag Pero narinig. song, hindi masyado. Hindi po. Okay. And then, paano ka naman nakapasok sa Maymay? So, nakapasok po ako sa Maymay after po ng
TNT po, nanalo po ako daily winner lang. And honestly po, the hard reality, as someone who sings all the time, masakit po na parang feeling ko po nakadisappoint po ako sa mom ko, ganun. Kasi daily winner lang po. Syempre, we always aim for a higher thing. So, nakakasad po siya. So, after nun, parang, ito na naman, mag-audition na naman tayo sa ibang lugar. And nakakapagod po siya, and nakakasad kasi po, me po personally, pag nag-auditions po ako lang po mag-isa. Kasi po, pagkasama po si mami, parang, nakakatipid din po kasi ng pamasahe, ganun po. As financial reasons na naman po kung bakit umuwi po ako. So, ayun po, nag-audition po ako. Nag-audition po ako sa iba't iba, tas nag-aantay lang po ako ng mga replies. Nag-audition po ako for modeling, ganon. Nag-audition po ako for matangkad ka eh. for runways. Opo. Nag-audition po ako for runways. And then, ayun po, na sa TNT po din na parang narinig ko po na may auditions po sa pop. Never ko po narinig regarding pop. So, hindi ko po alam, sobrang big po pala nila. Sila po pala nagdala ng K-pop sa Philippines. So, sobrang na-excite po ako. Wala po sa plano kong pumasok sa mga ganun pong industry. Kasi po, ang ginagawa ko po talaga, mga pageants, mga singing, ganun po. Hindi mo naisip, kumbaga hindi mo naman naisipan na magiging bahagi ka ng isang girl group. Yes po. Super unexpected. Wala po sa plano. Kaya po nung natanggap na po sa Maymay, thank you God, hindi ko po siya agad-agad kinuwento sa pamilya ko po. Kasi po, ako din po, sa dami-dami din pong na-auditions, parang nakakatakot pangunahan yung mga sasabihin ko po. Kaya, sinigurado ko po muna na, masaya na ako, masaya ako sa na-experience ko so far. Maybe pwede ko na siyang i-share. Lalo na po kapag marami pong pangyayari na masaya and good things for Maymay, na-excite na po akong ikwento siya sa family ko. So ano ang reaction ng pamilya mo nung sinabi mo finally na ako po ay bahagi na? Ayun nga po, since I've always nag-audition naman po talaga ako kahit saan-saan, tapos paminsan di ko po sila sinasabihan sa nangyayari kasi gusto ko nga po sila sabihin kapag nandun na po. Chill lang po sila. Yung parang, sige lang, go lang. Tapos paminsan po nagpapaalam po ako sa mama ko, sige, ganito, samahan kita. Sabi ko, hindi, wag na. Kasi po usually pagkasama nga po mama ko, tapos it didn't go as expected. Nalulungkot po ako kasi kasama ko siya, nandun siya. So parang usually pag nag-auditions ako lang po talaga. Kaya ayun po, chill lang po sila nung nalaman po nila. And then, saka na po talagang nagkagulat-gulatan nung may MV na po kami. Na, kinakwentuhan ko po sila ng mga sneaky beats lang po na, alam niyo po, ganito kami, iba-iba kami ng kulay, super cute, super unique ng idea ni Miss Happy, na-excite ako, gano'n mo yung kinakwento ko sa kanila. Tapos nila, gano'n, nakikinig lang po sila. And then now, yun po, pagbalik ko po sa Bulacan, patuloy ko pong naririnig yung telebong! Always na po nilang pinapatugtog sa bahay. And nakaka-appreciate po, nakakatuwa kasi kahit ganun po yung distance po namin. Kasi po from QC to Bulacan, malayo po talaga. Nalalaman ko po na nandun pa rin po sila sumusuporta. Kahit paminsan parang ako lang po talaga yung mag-isang nag-auditions, hanggang ganun. Kasi nga po, di ko siya kinikwento. Pero nakikita ko po ngayon na sinusuportahan po nila ako. And have they told you that they're proud of you? Yes po, super po. Lalo na po din yung big sister ko po. Kasi po, nauna po kasi siya dito sa Pilipinas. Tapos sumunod lang po ako. Medyo matagal po yung agwat ng bond po namin. So, parang ang refreshing po marinig sa sibling ko po yun. And yung mom ko po, syempre, always, go, go, go! Lagi lang po ganon. Paano? Go, go, go! Bakit ba kayo ganyan? Bakit ba kayo yung enerhiya nyo? Well, to be fair naman po, kahit wala namang camera, ganyan talaga sila. Panoorin niyo yung BTS ng behind the scenes sa Maymay page nung making. Diba? Nakatingin kami, biglang mataas yung hirit. Yes po. Biglang tinaas yung Yes, kasi importante po tayong laging masaya. Oo. Tsaka importante rin na kung ganyan ka talaga, feeling ko kung ganyan talaga yung personality mo, importante na may pakita mo. Yes Huwag po. mong i-conceal, kumbaga. Yes, and yun din po ang ibig sabihin ng Maymay. Kahit ano pong character namin, we are open to show our true selves po. And kahit bida-bida ka po, okay lang po yan. What's wrong? Talents mo yan. It's okay to flex about it as long as wala ka pong tinatapakang tao. Yes. And for you personally, ano ang naiisip mong or parang na-visualize mong end goal? One of the
minamanifest mong achievements ng Maymay? Marami po kaming mga nag-gather po ng Actually, members. marami silang mga Marami dreams. po, Oo. marami po. One was isa po nun was before like yung billboard po, which nangyari na po. Ang Thank you bilis, po. di ba? Yes. Bilis. Thank you, Inang! No, kasi then, I remember when I had I was talking to you nung May. Yes May lang po. yan, di ba? Sa Yeah. one yung mga goals nyo sa Yes buhay. po. One of it was a billboard. And Yes then, nung June, may billboard na kayo. Opo, talagang nakikita po namin siyang nangyayari na slowly by slowly in our own eyes. Kaya pa minsan po sa gabi pag natutulog na po kami, nag-uusap po kami, guys, di pa rin siya nagsisink in pero kailangan ready na tayong sumubok kasi ganun. Pero like sobrang blessed din po namin, sobrang swerte po namin kay Inang kasi po talagang sobrang bilis po ng pangyayari and lagi lang po namin kailangan mag-work hard. And you know what I think with Maymay kasi, some people might say na parang, when they say na parang, just grab any opportunity. Hindi naman lahat ng opportunities na dumating sa inyo, napagtagumpayan. 'Di ba? Pero nung dumating na, yung time na, di ba, that's why they say, don't ever take your experiences for granted. Like ako nangyayari sa akin, parang feeling ko, no ba yan, hirap na hirap ako dun sa mga proyekto na yun, meron ba akong napala? Yes, meron talaga. Meron siya. Every single thing that you do in your life adds to your life experience na para by the time na dumating na yung big break mo, handa ka na. Yes po. Diba? Hindi ka natakot tumayo ng stage. Kasi ang dami mo ng stages na natatayuan, diba? Ang dami mo ng rejections na naharap. Ano ba naman yung isa, dalawang rejection, diba? Yes po. Yes. Kaya nga po, as a diva, I'm not afraid to try everything. Ako po, motto ko po in life yan. You only live once. Kasi po, I love to try everything po talaga. Kaya po ako nakarating sa point po na to. Like I've said, di ko po siya ina-expect na papasok po ko. Talagang kung ano-ano po pinag-audition ko, kahit like nakakatakot. Kasi kahit po like you're going there, that's when I take my time to, hey, get ready, be prepared. Kasi hindi po talaga natin alam kung kailang ano pong mangyayari. Ganun po. So, even if you cry, you go down, you stand up back. Ganun po lang yun, come stronger, try again. Para po sa akin, that is the very big means of life po. At dahil dyan, pasampulan mo naman kami ng singing prowess mo. Okay, Kasi sige diva po. ka eh. Diva is a big word, Okay ha? po. Big claim yan. Yes po, it is. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you held my heart inside of your hands, and you played it, you played it to the beat. Yes! Oh my God! Napanindigan niya ang kanyang Period. title na Diva Maymay. And of course, sa pagbabalik po ng Think Talk Tip, pag-usapan naman natin kung ano yung mga... Kasi may mga music videos na kayo ngayon eh. Right now, you have Telebong and Alembong, Yes ganyan. po. And also, bakit ba kayo talagang naka-sequin na jacket? At paulit-ulit ang inyong mga damit? Wala na ba kayong ibang mga damit na maisuot? We will find out sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hindi po dyan nagtatapos ang ating mga pa-shoutout. Siyempre, itong buong block ng pa-shoutout na to ay care of my mother na bumabate sa mga taga BCBP Quezon City Chapter, Tita Mayan Angara, Joji Tanchanco, Leti Sarmiento, Linda Buenaviaje, Ene Tolentino, Vinda Villapana, Cheng Heniza, and Evelyn De La Cruz. Marami pong salamat mga tita for always watching Think Talk Tea. Sana po nag-enjoy po kayo ng nanay ko pag kayo lumalabas. And once again, sa mga katsaan natin dyan, huwag kayong mag-atubili. We try to greet as many people as we can. Just leave on the comments down below your full name, your location, and we will try to greet you. We just want to say sa mga katsaa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Bakit nga pala paulit-ulit ang inyong mga damit? Why not? Now, bago ang lahat, sabihin ng mga katsaka, alo, ibang tao na naman ang nakaupo sa silya. Oh my God! Bago ang lahat, magpakilala ka muna sa ating mga katsaka.
Hello po! I'm Jamaica, the cool Maymay. Diba? Sabi ko sa inyo lahat sila ganyan eh. Iba-ibang pagpasensyaan nyo na lang po kung medyo parang ano kayo. Pero, yan na nga branding. Yan na nga Yes. epitome ng isang Maymay. Yes. So, you're the cool Maymay. Yes, cool. Yan. So, ang tanong nga, bakit hindi kayo nagpapalit ng mga damit daw? Pati daw yung shorts nyo sa mga practice nyo, isa lang. Baka naman, inang, bumili tayo ng bago, no? Kasi nangungupas na, yung nagiging bacon na, ano ba? Madami po kaming damit. Ang marami kayong damit. Pero kasi syempre pag may favorite tayo, paulit-ulit, di ba? Tapos ayun nga po sabi ni Dina, parang araw-araw, hindi pa rin nagsisink in sa amin. So, we want to take our time, enjoy lang slowly, take things slowly po, gano'n, di ba? So, tsaka ang ganda kaya ng mga damit namin. Feel namin yun. So, yun naman yung importante. Kaya, suot po namin lagi. Kasi feel namin. Target market ako ng mga damit nyo actually. Di ba po? Yan. Oh, so, gusto ko yan, promise. Bakit wala ako nito? Ay, kasi wala lang talaga to eh. Sakto to eh. Yes. Huwag ka masyadong galaw ng galaw. Sorry Yan. po. Ganyan talaga pag mga Maymay, maraming mga energy. Yan. Okay. So, yan ang rason kung bakit kayo hindi nagpapalit ng damit. Yes po. Kasi gusto nyong i-savor. Yes po. Tsaka for me, walang masama. Nilalabhan nyo naman. Opo, tsaka ba't kailangan po ba bili ng bili palagi? Sayang din po. Tama, 'di ba? Diba? Alam mo ano 'yan eh, Practicality. ba't yung mga artista kailangan bago yung damit? Bawal umulit. Pwede naman po mag-washing machine. Exactly, Opo. 'di ba? Pero bakit sequined? Why not? Ang ganda kaya ng sequins. 'Di Tsaka, ba? yung ibang tao po kasi nagkikringe sila sa mga damit Yes, namin. yes. Pero, sasabihin nila, nakakamiss yung dating panahon. Ganyan, mas masaya dati. Pero, kaya nga tayo masaya dati kasi hindi tayo nagkikringe noon. So, ngayon, di ba, as Maymay, just do what you want po. As long as wala namang masama and maganda naman. Totoo. Yung mga ano ka ba, Gen Z po. Gen Z. Ilan taon ka na? 20. 5 years age gap lang. Yes, correct. Oh, anong Gcash neto? Feel ko nga po, schoolmates tayo. 'Di ba? Parang nag-abot tayo sa familiar. FPU, 'di ba? Nag-abot Opo, tayo sa opo. UST kasi kayo. Tapos Opo, baka tas sa nakakasabay. U-belt parang, Yes, 'di ba? Sa may Moraita nagkikita ikaw tayo, nga 'di po ba? yun. Sabi ko na. Sa may Picampa, Opo. no? 'Di ba tumatawid ng ganun? Sabi ko, ang ganda nito. Ako lang to. Ikaw pala yun. Ako lang to, wag kayo magkagulo. So, sobrang dog show na, no? So, actually, ikaw is 20 years old. Nag-aaral ka ba? Ngayon po, inintay po namin scholarship lang. Naghihintay sa ng scholarship pasabog. Yes po. Pero before ka mag-Maymay, nag-aaral ka nun. Yes, po, nag-aaral naman po. Pero, ano po ako for a while, nag-rest po ako to pursue my dream. Ay, ano bang dream mo? Ito na po, maging Maymay. Maging Maymay. So, ever since gusto mo na talagang maging pop star? Or Opo, kasi po, bata pa lang po. Sabi po nila, wala pa akong 1 years old. Nagsasayaw na, 1 years old. 1 year old. Nagsasayaw na po ako ng Marimar, ganyan-ganyan. So parang, wala pa akong kamuwang-muwang. Nagpo-perform na ako. So parang dugo ko na siya. Ano po. Tapos nung bata po ako, as in, hindi pa po ako nag-aaral. Ako lang po kasi yung walang second name. Sa magkakapatid po. So, kunyari, anong pangalan mo? Jamaica. Jamaica lang. Opo. Yung iba, ano yung mga pangalan ng kapatid mo? Janelle Frances, Jana Marie, Jan Elisha. So, ba't wala ako? Di pa ako favorite. Parang- So, so, ako po, gusto ko, parang pinipilit ko sila. Gusto ko din ng second name. And ang gusto ko po, Star. Jamaica Star. Ganun. So, ayun daw, pinuulit-ulit ko daw po sa kanila hanggang chinek na ng mama ko po kung paano ba magpalit ng name or Legally. magdagdag. Opo, sa legal papers. Kasi ang kulit parang nakakairita na rin po ata. tsaka gusto mo talaga star, no? Yung second Opo, name mo, Jamaica no? Star. And then, mahal pala. So, hindi na lang tinuloy. Pero pag nakaipon-ipon ka na, gusto mo bang palitan talaga legally? Gusto ko po. Ay, Kasi mangyayari yan. you only live once. Why not? Totoo. Diba? Sabi mo nga po, mamamatay rin tayo. Exactly. Diba? Oh, Why not? naalala nila yan, diba? Mamamatay ka rin. Might as well give it your all. Yes. Do the best. Be the star that you want. Exactly. So, ako I'm manifest, I'm claiming in 2 years, makabago ko rin ng pangalan. Legally, Jamaica ka naman, Maymay Opo. Jamaica, 'di ba? Pero on your birth certificate, on your passport, yan, Jamaica Jamaica Star. Pasabog. Ay, so good Balikan. talagang pangarap mo mag-artista. Opo. Kasi po mahilig po ako manood ng TV. Tapos K-pop fan din po. Kaya po kilala ko yung kayo ni Anang. Kasi fan po talaga ako. So gusto ko silang gayahin. Ganun, sasayaw-sayaw din ako. Tapos sa CR po nagagalit na sila kasi ang tagal ko maligo. Kasi nagko-concert po ako.
So, may sarili akong imagination. Nagko-concert ako, kikita ko yung dome, ganyan, Oh my ganyan. gosh! Ganun po ako. Kaya nung media launch po, nung nasilip ko po yung labas ng Skydome, umiyak po talaga ako agad. Kasi yun yung Paano imagination. iyak? Paano ko. iyak? Tapos pinipigilan ko po kasi magagalit si Sir Mike kasi, girls, regulate. Kasi masisira yung voice namin. So, ang hirap po. So, Oo. tears of joy po talaga. So, nung lumabas kayo, tas ang daming tao, parang feeling mo ba yung mga pangarap mo nagkatotoo na? Opo, parang, kasi yun talaga, yung imagination ko lang yun eh. So, tas nandun na siya sa harap ko, parang, wow, pwede pala yun. Pero syempre, hindi lang naman ito yung una mong tinangka. I mean, it's Apo. not your first try. Tama ba ako? I mean, Yes po. sabi mo gusto mag-artista. So, siguro nung bata ka pa, nag-audition ka din tulad ng mga ibang meme. Oh, nung bata po ako more on sa school lang. Lagi po ako sumasali sa muse, competitions, ganyan. Ganyan yung mga atake ng mga muse eh. Diba? Di ba? Ganyan yung mga muse. Diba? Representing Sa school. grade 5 Eagle! Ganun po. Ganun po yung mga muse. So, ano Di ba po sa eh. classroom, alam mo na agad kung sino yung magmumuse? Opo. Di ba? Alam na ng mga tao yan eh. Yung mga ganyan, yung tindig, ganyan yung buhok, ganyan yung itsura, muse yan eh. Ganito. Di ba? Like ako, never ako natakang maging muse. Kaya yung mag-muse ka, wow, never. Pero, president naman. Kabog, president. Lang na tayo, bidabi. Ano to? Yung nagmamanda. Bata na. Naglilider-lidera ng araw. Pero kayo, kayo naman bida-bida. Opo. Ever since pala bida-bida ka. Opo, kasi hindi ko po alam. Minsan nagagalit. Minsan nagagalit na sila sa bahay kasi ang ingay ko tumawa. Ganun. Ingay mo, maingay, ganyan. Kumbaga very extrovert. Very Hindi, extrovert. yun nga po, introvert po ako. Pero, Ano ka naging introvert? introvert po ako, pero masayahin po lang ako. Siguro masayahin talaga ako. Sabi ni Arman, introvert daw siya. Sabi ni Arman Salon, magsama kayo ni Arman Yun po, Salon. hello po, Arman Salon. Idol ko po. Kaya pala idol ko siya. Idol mo si Arman Salon? Opo. Ang dami na pwedeng i-idol. Si Arman Salon talaga in-idol Aliw na mo. aliw po ako sa kanya. Diba? Di ba lang sila Bea Alonso? Ganon. Tuwan-tuwa po kasi ako sa kanya kasi nga, parang ako, see myself. So, anong feeling mo nung napasama si Arman Salon sa music video yung Ang Alembong? nilapitan ko po siya, sabi ko po, idol ko po kayong. Ganun ko po siya. Tapos ang bait niya po, Mabait, niyayakap mabait niya kami. si Arman Opo. Salon. Oo nga. So, speaking of, na-mention ko na yung Alembong na music video, right? Yes po. Can you tell us about it? Kahit ako yung director, So, can you tell us about it? Parang first time niyo po maririnig. So yung Alembong po kasi, gusto po namin mapakita yung everyday lives ng Filipino. Na hindi lang po natin gustong gawing background yung mga Aesthetic nangyayari. lang, oo. Hindi po siya aesthetic eh. Nangyayari po talaga siya. And kaming may rin po na pagdadaanan namin yan, nagko-commute kami, ganun. Kaya may scenes na nasa jeep, siksikan, yung buhok, ganyan. Favorite scenes po namin yung mga yun. Kasi nga, na-experience po namin. Oo. And parang, meron din pong mga culture tayo, like fiesta, ganun, Yes. video, okay. And Tsaka Muse, yung mga Muse sa yung mga basketballan. muse po, Oo. parang so nostalgic for me. Kasi Muse ka talaga. Opo, so, gusto po namin mapakita na ito yung buhay sa Pilipinas and masaya sa Pilipinas. Ganun po. May jeep ka, may pa-tricycle ka. Tricycle. May alam mo yung mga basketballan sa kalsada, may ganun Opo, din. may video. Okay po, may handaan. Ganun Handaan, po. no? Opo, salo-salo. May sari-sari store. Yes, Na may nakalagay, bawal mag-utang ngayon, bukas at At magpakailanman. Yes, Tama. ganun po. Anong favorite part mo ng music video? Kahit wala po ako, yung rap part po. Yung may dinosaur. Hindi ko kaya talaga ang screen. Taon-taon. Yung may dinosaur, no? Opo, kasi bakit yun naisip natin? Oo nga. Sobrang meme. So, para lang mas maintindihan nyo ano yung meme. Ayun pa yung meme. Parang go lang. Bakit? Bakit ba? Hindi Gagawin mo bet namin. yung role mo na ikaw yung kliyente? Ayun, Anong tawag gusto ko dyan? rin po yung Customer na. customer ako. Tinatanggalan ng tawag dyan? Ingrown? Actually, bet ko po kasi hanggang ngayon po may nails pa rin ako kasi tinotoo po nila yung scene. Naglagay po talaga sila sa amin. Hindi sa paa po, pero hindi ko napapapakita. Pinedicure po talaga nila ako. So, Pinedok ka ni Adam. free salon. At saka si Aries po. Si Iris, kinulot Kulot ka. din po talaga ako noon eh. So, ayun po. So, imbitahan mo silang manood ng Alembong. Tsaka Telebong din. So, hello po! Panoorin niyo po at makinig po kayo sa Telebong at Alembong. Available po yan sa lahat ng digital streaming platforms at sa mga radio. Kung gusto niyo rin kami marinig, just recommend us and suggest po sa mga comment sections po Oo, nila para tama, makita niyo po kami. Yes. Tama, no? Nag-radyo kasi talaga kayo, nag-radio po. tour kayo, no? Diba? Now, na-mention mo kanina na talagang gusto mo mag-artista. Pero kung yung mga magulang mo ba, supportive sa pag-artista mo? Eh, dati po kasi parang siguro hindi po nila sineseryoso. Parang iniisip nila, ano lang, bida-bida nga. O, gano'n. And,
Wow. Hindi, dati feel ko, as a middle child, may pagka-ano lang. Wala ko na. Middle child syndrome. Parang, Tell us about it! Shout out sa mga middle child dyan. Pakilista naman po sa comment section kung kayo po ay middle comment child. down if you're a middle child. Yes. Bakit? Anong meron sa middle child? Pag Hindi, middle child mo? siguro may times lang na nafe-feel mo na hindi sila as supportive. Pero ngayon po, very supportive sila. Siguro, isip-bata lang ako. So, ayun po. Parang tagal ko rin tinago na gusto ko mag-artista. Pero obvious naman po sa lahat ng ginagawa ko na panay sali ako, panay audition ako, ganun. Saan ka sumasali? Like, nagpa-pageant So, ka din ba? Hindi po, competitions po. And nag-audition po ako as talent, ganun. Pero at first po, nung nagsisimula po nga ako as talent and model, medyo na, sila na, wala namang bayad sa'yo, ganyan. So, hindi pa sila as supportive. Siguro for my well-being din na parang feel nila hindi nababayaran. Pero parang, nagsisimula pa lang naman ako. Hindi naman ako si Kim Chu na po na babayaran na naman malaki. So, pinaglaban ko po sa kanila yun na, okay lang, gusto ko lang ma-experience. So, hanggang, yung experience na po kasi na yun, may vision na ako na, alam kong dadating ako sa point na magiging part ako ng isang group. So, kaya pinush ko po yun. Nag-workshop po ako kahit gamit ko yung sarili kong pera, ganun. Yes po. Like, inubos ko na po yung bangko ko para makapag-workshop. Saan galing pera mo? Sa mga gigs din po. Nag-ipon po. Iniipon ko po kasi siya. Hindi ko siya ginagastos agad. Kahit maliliit po siya. So, sa madaming gigs na po yun, naipon po. Anong klaseng gigs? Modeling gigs po, tas yung mga talent po, extra. Ganun po. Saan ka na ba mga lumabas? Batang Quiapo po, Seducing Drake Palma. Yung sila Robin Angeles, and sila Angela. Yung Batang Quiapo, ito yung ito yung may-ari Apo, ngayon. yes po, yung- Anong role mo doon? Naging, lang po, nang-o-okray po sa party. Na-okray ko lang siya. Bagay naman. Di ba po? Pero mabait. And then dun sa Seducing Drake Palma, which is kaka-release lang din yan. Yes po, may season 2 na sila. Pero ayun nga po, role nagkaroon mo po ako dun? ng role. Una po, dapat, ang role ko lang isang episode lang, na ako yung bibreakan agad. Like, tatanong ko lang, Ni Drake Palma mismo? yes po. Oh my God, ni Robin mismo? Opo. May scene po kami, pwede ba kita maging boyfriend? Tapos umaupo siya agad. Tapos sabi niya agad, break na tayo. Tapos ayun po, next episode, hindi. Parang after ilang episodes po, pinabalik ako for another scene na ganun po ulit. Pero ibang lalaki naman. Bibreakan ako ulit. So, umao rin ako. Pwede. Huwag ka muna mag-jowa kasi parang Opo. mamamanifest yan. Hindi po, ko. Biglang breakan ka agad Hindi po muna. Wag muna. Focus po. Focus. Oo. Yes po. So, ayun po. Tapos, nagkaroon po ng AU sa Twitter. Alam niyo yung AU? Yes, mga fanfictions. Yes. Ginawan po ako and is yung kapatid po ni Robin in real life, which is si Kuya Jean Angeles po. Bakit ka ginawa ng AU? Kasi po parang gusto nila, kasi naawa po sila sa character ko na lagi ako binibreakan. So gusto sila. So binabalik po ako ulit doon para magkaroon lang kami ng short scene na, ito may endgame si Bernadette happy. And for season 2 din po, pinapabalik sana ako. Kaso May po kasi medyo busy na. So hindi na po. Yes po. Oo. So okay lang ba sa'yo na medyo masakripisyo yung acting career mo dahil bahagi ka na ng Maymay Oo ngayon? naman po. Ultimate dream ko po talaga kasi maging part ng girl group. Specifically. Opo. Meron ka bang peg sa performer? Like, parang peg mo si Beyonce? Wow. Siguro po si Jenny Kim kasi cool lang siya. Oh! Di ba? Gumanon lang Nagsayaw kami. sila. Diba? Oo nga. Nagsayaw kami ng Nagsayaw siya, gano'n. nagsayaw. So, sa Maymay, more on, parang, rapper ka ba sa Maymay? Let's see sa mga sunod na song. Pero ang may po lahat po yan kaya namin gawin. So, Oo, kumbaga kayo, all-rounder. all-rounder. Yes po. Ang lahat. Actually, yun din naman napansin ko sa Maymay na parang, to be fair, kaya nyo rin talagang magpaka-singer, dancer, rapper, acting, even acting Yes kaya po. nyo eh. Yun talaga, lalo na kayo, may experience ka na sa acting mo, di ba? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na umarte muli, Wow. sino ang gusto mong maka-actingan? Makasama sa scene, kumbaga. Si may Vice ganda po. Kasi po, growing up, lagi po siyang kasama sa mga MMFF, di ba? Tapos, Yes. yun, part po siya ng childhood ko kasi lagi po namin siya pinapanood ng family ko, yung mga movies niya. So, parang gusto ko rin po, malay po natin next time. Mali nga na talaga natin, no? Pag napanood Opo. doon ni Meme Vice, manawagan ka? Ano hello- gusto mo sabihin? Hello po, Meme Vice. May po kami. Oh, we love you. Na-meet mo na ba siya?
Opo, dati sa isang mall. Pero hindi po ako nagpa-picture kasi gusto ko i-respect yung time niya. So, Hindi official business. Hindi siya official hindi performance. po. Okay, Sa okay. mall lang po. Sa mall lang. Pero ngayon, with Maymay, ano ang, how do I say it? Ano yung, natanong ko rin to kay Dina, I think. Ano yung parang feeling mo, vision, like, di ba vision mo for yourself? Yes po. Na maging part of Part the ng girl girl group. Yun yung minanifest mo. Yes. Na-manifest mo siya. Ngayon, kung meron kang gustong i-manifest for Maymay, ano yun? Hawakan mo na, sa manifestation ka. Iba pa yung, mamaya pa ako mag-manifestation table, pero since nandito ka na, iba-iba kayo ng mga goals But for you? For Maymay po, gusto ko po yung genuinely may mababago po kaming buhay through our music. Wow. And through our future charities po if magkaroon. Yung tipong hindi lang po kami puro dog showan or what. Pero totoong may nabago kaming buhay for the better po, ganun. Like ano yun, dahil na-inspire sa inyo, ganyan? Opo, kasi ako po syempre na-inspire din po ako ng ibang mga artists. So gusto ko rin po parang maipasa rin po sa iba yun. Ganun. Pero kung magkakaroon ka naman ng chance na makapag-acting, anong character ang gusto mo? Ay, anong character? Psycho, ganyan, kabit. Ay, ayoko yun. Hindi ko alam, leading lady, ganun. Ano bang atake? Parang gusto ko po matry maging isang nanay. Ganun po. Hindi kasi po sobrang taas mo ng respect ko sa mga mothers. Ano ba tayo talaga. sinasabi? Pero, 20 ka lang, Mi, ha? Tandaan mo, 20 ka lang. In the future po, kasi ngayon po medyo Maymay talaga yung Maymay focus po mo. talaga, yun po talaga, focus po talaga. So, syempre, pag tumanda po ako, iayon ko yung character. Sa edad mo. Opo. Okay. So, nanay. Opo. Alam ko kasi nanay, parang tipong nanay na may pagka Susan Africa, Manilyn Reynes, Yung nanay na maganda pa din. Jody Santa Maria, ganon. Opo, yung ipupursue niya pa rin yung pangarap niya, gano'n. Kasi nakakaawa lang po yung ibang mothers na hindi na nila na-pursue yung dreams nila. Mhm. So, parang para ma-inspire sila na, pwede pa, it's never too late. Parang It's never ganun too po. late. Definitely, it's never too Yes. late. Tsaka, ang ganda rin kasi I think for Maymay, no, ang nakikita ko kasi na parang focus goal ninyo is across different generations. Opo, So yung talaga. nagko-comment sa inyo, hindi lang siya puro mga kabataan. Meron kayong sobrang bata na parang, Diyos ko, 4 years old. Opo. Paano nakikinig ba yun 2 ng... years old po yung pamangkin ko, na-addict siya sa television. Meron din ako nakita sa TikTok eh. As in parang sanggol, parang wala pang 1 year old. Yung nakaka-sit up straight pa lang, tapos nanood siya ng telebong, ganun-ganun siya. Magiging Jamaica star siya in the future. Hi, see you next time. Oo nga. Ganun yung mga batang, ganun yung mga nakukuha yung mga fans, no? Oh, pati po may mga, rin po, may mga lola din po. Nakakatawa, as in lahat po talaga ng generations, which is, yun naman po yung goal namin. Nakakataba ng puso na nangyayari po siya. Pero ang noble ng goal mo ha, na gusto mo talagang may mabago ang buhay. So comment down below kung nabago na po ng Maymay ang buhay nyo. Para po na, di ba? Di ba? Bakit Opo, naman next hindi? time, basahin mo. Yes, oo, talaga. And of course, alam kong gusto mo mag-artista, pwede pa tayo magpa-sample ng actingan mo. Yan. po. Director, si Direct Kring. Go direct. Sa harapan mo na. Oh. Sa future movies pa. Sabi mag-audition ka Ito na muna. yung audition ko po. Oh, ayan. Ano po? Okay, so sige, umarap ka dyan. Ano ang linya natin? May isang linya tayong sasabihin natin na iba-iba ang feelings at emotions. Ano? Siguro, ang ganda-ganda ko. Ay, true. Okay. Okay, ang ganda-ganda ko na pagod. Ang ganda-ganda ko. Pagod. Raspy voice. Na kasi Pagod. Oh, mahaba na nabiyahe Opo. sa Moraita, no? Opo. Okay, ang ganda-ganda ko. Next emotion ay galit. Ang ganda-ganda ko. Puta ka. Lagot. Oh, ganun. Patay. Next. Ang ganda-ganda ko na pa-sweet. Ang ganda-ganda ko. Siya. Ang ganda-ganda ko na sarcastic. Ang ganda-ganda ko. Ay, parang malandi yun ah. Sarcastic. Oh, sarcastic yun. Oh, sige. Ang ganda-ganda ko na malungkot. Ganda-ganda ko. Isa pa, hindi buo yung boses. Kailangan laging buo ang boses mo eh. Ang ganda-ganda ko. Ayun, very good.
Wala, wag ka po iyak, Miss Chris. Hindi ako iyak, hindi ako iyak. At lastly, ang ganda-ganda ko na takot. May nakitang undin. Ang ganda-ganda po. And cut. Ay! Palakpakan naman May. natin ang isang Jamaica star. Bakit hindi lang Star May ang pangalan mo? Ewan ko po, siguro po kasi cool ko eh. Pwede naman. Bigyan natin sa'yo yan. At kung meron kang mensahe para sa mga nanonood sa atin, ano iyon? Give yourself a chance to pursue your childhood dreams. Which you did. Yes. And it changed my life. Pageant yarn? Thank you! At dahil dyan, maraming salamat sa ating Cool May, Thank you Jamaica. po. At sa pagbabalik po natin naman, pag-uusapan naman natin kung ano ba ang nagiging, parang kumbaga, ano kaibahan ng May compared sa ibang mga girl groups, internationally and even locally. When we return. At kala nyo ba tapos ng ating alugbati portion? Of course not! Kung di nyo ba po kayo nababate, please check out our previous alugbati portion, our previous videos, or baka nasa future videos din po namin kayo. So, wag pong kalilimutang manood lagi ng Think Talk Tea. And with that, shout out and hello to Adeo Mari Sual from Rizal, Laguna, Maricar Tan from Kaki, Mexico, Pampanga, Tintin Arellano from Rosario, Cavite, Jaikel Reyes and Ira Peralta mula sa Bulacan, Angel Camocamo from Cebu City, Remy Beltran from Santa Rosa, Laguna, and Verlin Maria Tamayo mula sa Barangay Looc, Cardona, Rizal. Thank you so much. Guys, it's really our honor na mag-greet po kayo sa aming show. So, sa mga hindi pa po nababati dyan, wag po kayo mahiya. Just leave in the comments below your full name and your location, and we would be more than happy to greet you. Thank you! Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk Tea YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel. At syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Yes, mga katsaa, bagong tao na naman po ang nakaupo sa ating Think Talk Tea seat. Bago ang lahat, please introduce yourself. Yes. Hello po! I'm Jessie, your Power Maymay. Ano ibig sabihin ng Power Maymay? Power Maymay. Number 1 po, my color is red. So it represents passion and power. So every time I perform or speak, I always make sure that my strong and very encouraging energy is translated in my performance and in the music that we do. Yan po. Speaking of that, kasi nabanggit mo in your performance, may power. Ano nga Yes. ba ang nagsiset apart sa Maymay? Kasi to be fair, marami naman tayong mga kaibigan. Of course, Beanie, Yes. G22, Kaya, we all like Sonara, YGIG. Kalala natin itong mga grupo na to. Yes. Baby Dolls, right? Mga bago ngayon. Wink! Yes, we've had Wink on the show as well. Shout out, hello. Kaibigan natin lahat yan, di ba? Yes, I really don't believe in parang competition. Kasi there's always a market for everyone. Hindi nyo Yes. kailangan ano tawag doon? Mag-agaw-agaw sa isang slice ng pie. But what sets Maymay apart, not just from Filipino girl groups, but even international girl groups? Yes, first of all, I want to say hi. Hello po to all the girl groups out there. Saludo po kami sa inyo because we know hindi po biro ang, in this industry, it's not easy. And I would say po, what makes Maymay different is 2 things. Number 1 is our individuality po. I would say po, our personalities and characters po namin super different po. As in, if you put us in a room, it's very loud but very masaya po. And the second thing po would have to be our strong focus po sa storytelling. Ayan po. So, in our music videos, Telebong, if you watched it, it's really a very strong journey showing how we are so thankful and how we honor our parents, our grandparents, for passing on the talent to us. Kaya po, it's our strong
focus on storytelling. Yes. Even for Alembong, talagang meron siyang storya Yes. diba? I mean, how it is to be a Filipino, like normal or, alam mo yun, normal na life. Pero Opo. honestly, ikaw, hindi ka naman talaga lumaki sa Pilipinas. Yes. At ipananganak. I'm really surprised that you even speak Filipino. Tell us about it. Where were you born and where did you grow up? Ayan po. So, I was born and raised in Hong Kong. Shout Hello out. po. Shout out to all my Hong Kong friends. I miss you all. How's Hong Kong? Ayan po. So, I was born and raised in Hong Kong. So, I studied there since kinder hanggang university po. So, I graduated in Hong Kong and I lived almost my whole life. Actually, my whole life in Hong Kong until last year. Yan po. Buti marunong ka mag-Pinoy, mag-Tagalog. Ay, syempre po. I love, the language. It's really fun po, actually. Every time Wait, after sorry. school. Kaya mo bang magdire-diretso ng Tagalog? Try nga natin. Ay, Lord. Masaya siya actually kasi... Oo. May tissue. Gusto mo ba muna sa pawis? Ay, kaya po yan. Ayan po. So, ayun. So, Oo. pwede po mag-actually and Pwede so. naman, pwede Ayan po. naman. So, actually po, sa Hong Kong po ako pinanganak at pinalaki. Every time po, pagkatapos kong after school, Matapos ng klase. ayan, pagkatapos po ng klase, excited po ako na manood ng mga teleserye, mga dramas. Kasi, I don't know, gustong-gusto ko po yung accent, yung, ano ka ba? Bata ka? Yung mga ganun po. I love yung bigat, yung heaviness. Yes, yung gaya sa diaphragm. Opo, oo. so ginagaya ko po yun. And I think, dyan ko po natuto kung paano mag-Tagalog ng super, suabe. Even the accent expressions, mga, ay nako, mga ganyan po. Pero sa bahay nyo, anong salita ninyo sa Hong Kong? It's funny po because with my parents, I speak Taglish. Pero with my sisters, I speak Taglish and Chinese. Ha? Yes po. Ilan bang siblings you have? How many siblings I you have 2 sisters. I'm the middle child. And I have an ate and a younger sister po. tatlo kayo. Yes, tatlong Tas- Marias. Middle child. Sige nga, Yes. dahil doon ka lumaki. Pasample naman ng Chinese. Kasi marami shout out sa mga kababayan natin Yes sa po, Hong Kong. shout out po. Napakadami nating mga viewers, mga katsaaf from Hong Kong. Maraming. Most of them actually work there. OFW. Alam mo yan. Kasi syempre, doon ka Yes. lumaki. Pero bago ang lahat, imbitahin. Shout out mo naman yung mga taga Hong Ayan po, Kong. in Cantonese po. Hindi siya ata sila nakakaintindi ng Ayan, Cantonese. okay. Mamaya. Mag-hi ka Mamaya muna na sa lang kanila. po. Oo. Ayan, hello po to all the sisters, my Filipino friends there. I want to greet you po and I miss you all so much. Sana po you're doing amazing and strong. And see you soon. Ayan. Yan. O ngayon, sa mga Pinoy yan. Ngayon sa mga Chinese, sample lang mo naman. Cantonese kayo di ba? Yes po, Cantonese. But you also speak Mandarin? yes po, the basics lang po. Okay, let's sample naman ng Cantonese. Alright. 好，大家好，我係叫江翠絲，今日好開心同阿 Miss Queen 一齊。咁我好掛住你哋，好掛住香港啲食物。希望下次可以再見你哋，係啦。 Inang, tama ba yung sinabi niya, Inang? Correct? Okay po. Oh. Wow! Thank you. Ang galing. How do you say thank you? Hindi tayo sheshe, di ba? Ibang thank you Opo. sa Ano Cantonese. po, if 多謝，多謝 is when someone gives you something, and then 唔該 is when someone helps you with something. 唔該? Yes. 唔該. Yeah. Koy. Yes. May ano po, tono. Yes, oo. Ang hirap ng Chinese, kakatono-tono eh. I remember my, yung school sa Hong Kong, naalala ko yung mga teachings. Yeah. Kasi you went to a regular Hong Kong Local local po. school. So, most of my classmates were local. They're Chinese. Tapos, tatlo lang, we're only 3 Filipinos in our class. So, that's how I actually learned the language po. ng Yung exposed. Cantonese. Yes po. Mandarin, sample naman dyan. OK，好，大家好，我是江翠丝，我今天非常开心，谢谢你。 Tama ba yun? Nandyan lang. Ah! Napapressure po ako, dyan po sinasabi. Kaya ang eri mo nakaka-pressure. Oo nga. Wow, ang husay. Kanina may nag-Arabic, di ba? Ngayon naman, nagka-Cantonese. Talagang very international ang atake niyo. Kung ano tawag ito? May tawag dyan eh. Para international pitoys. Kumbaga, ganun talaga Yes yung atake po. ng Mimi. Kaya nga, di ba yung music video, ganun. Yes, po. We represent all the Filipinos in the world, wherever you are. Tama. Ang dami pong Filipinos all over. Insane. Alam mo ba yung mga Yes. kababati sa amin? Parang Madagascar. What? Oo, parang Faroe Island. Paano umabot yung TikTok ti doon? Wow, So let us know in the wow. comment section kung saan bahagi po kayo ng ng buong mundo galing. Kasi ano ba yung mga may talaga nire-represent nilang iba't ibang Pinoy. Kumbaga, you represent the Filipino diaspora, no?
Yes. Yung parang kung pagpunta ng mga Pinoy sa ibang mundo, parang Yes, kayo yung opo. parang you represent that. Yes, it's an honor. Now, what would you say is the music of Maymay? Kasi syempre, ang dami naman, hindi lang girl groups hindi lang like groups. Opo. Ang dami naman talagang naglalabasan na pop Yes. acts, ganyan. Mm. What would you say is Maymay's color in terms of music? I would say po, Maymay is super, super Pinoy na Pinoy po talaga. As in po, sa songs po namin, there's a lot of Filipino expressions, Filipino humors. yes. Magugulat po Si ate? kayo sa mga music videos namin. Pero yun po, very Pinoy, very colorful. And in our music po, we really love to connect the generations, like lola lolos, titas, titos, even younger kids. And I think po, through our music, we also love to just make people happy. So our vibe, yung vibe po ng music namin is always like, parang la 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 like that. So mapapangiti po kayo dyan in our music. Actually, so, yeah. di ba? Bongga! May mga ganun pa Yes. kayo di ba? Yes po. Si It's very ate, happy. alembong, alembong. Yes. Maymay, di ba? Parang, yung parang these are expressions na naririnig mo sa pang-araw-araw. Yes po. Very relatable and super funny po siya. Even me, I hear it almost all the time po sa rehearsals, but every time I hear it, I smile and like I laugh genuinely with the girls. Yes, yes. yeah. Actually, may nag-comment, nung lumabas yung Telebong, may nag-comment nga na ano mang tawag nito? May nag-comment na yung sound, like when Telebong came out sa music video, yung sound nyo daw, ang atake, Manila sound. First time ko lang narinig yun, yung Manila sound. Ang ibig sabihin, parang genre siya ng OPM, na parang, kumbaga ito yung mga kanta ng mga Manila, Oh, yes. I keep coming back, yung mga ganyan. Tsaka yung mga Asin. Kailan niyo ba si Asin? Yung folk, very, very folk group. Tapos na-realize ko, ay, oo nga, ganun nga yung music ninyo. Kumbaga yung genre nyo, ganun. Opo, it gives off the same vibe. Almost. Yes, exactly. Yeah. Yung kumbaga parang, kung buhay ka nung 1970s, parang familiar yan tunog na yan. Kasi ganun yung Yes. tunugan nila nung araw. True. Kaya yung nanay ko, just yung word na Telebong, word pala siya nung araw. Laro pala siya nung mga Yes po. lolo, mga matatanda. Opo. It was a Game. game, Parang and then nursery rhyme, yes parang po, ganun. nursery rhyme. There's a telebong, something Oo, like that. yes, exactly. About chickens din po ata. May na-aksidente daw. Yung may mga Opo, ganun-ganun opo. Oo, let us know in the comments sa atin. Kasi marami rin tayong mga viewers na mga senior na. So I'm sure, alam niyo kung ano yung word na Telebong. Yeah. Ano yan? Kanta nga daw ni Sylvia. I forgot eh. Basta kanta siya nung araw eh. Yeah. Nung Opo, parang, opo. para siyang nursery rhyme ang Yes atake. po. But I'm sure for Maymay, not I'm sure, I know, for Maymay, syempre lumabas na yung Telebong and Alembong. You have a lot more to offer. Hindi lang naman yun yung magiging music nyo. Opo. 'Di ba? Ano ang feeling mong, ano masasabi mong goal ng Maymay? I mean, For ang dali kasing Maymay, magsabi na, alam mo yun, so it's so easy to say na parang, ang goal po namin is to, depende, iba-iba. First, to represent the Philippines internationally. Meron ding mga nag-goal na, ang goal lang po namin talaga is, makilala sa buong mundo or sa buong Pilipinas. Kayo, anong goals ninyo? Yun po. So, all of us girls po, every time we have a time to, talk and gather, we always say na every time we perform or whatever music we perform, we want to make people happy. It's honestly as simple as that po, na whenever someone's having a bad day, pag may pinagdadaanan, sana po once they hear a Maymay song, they will instantly feel that, oh, life is actually, there's so much to be grateful for. Life is actually happy. There's so much things na, in the positive side. So, we hope po na in everything that we do, sa visuals, performance, sa music, ay magre-reflect po ng happiness to every listener. Ayan po. And I can really relate po to that because, yun po, I was born and raised in Hong Kong. So, I also, I have a lot of Filipino friends who are also OFWs po, domestic helpers. And I know po really what makes them happy is once they hear that sound of home. Wow! I Yes love po. that! Yes, and I think that's what Maymay wants po, is to connect everyone. The sound of Filipinos. home. Yan yung music, yan yung tunog nyo. It's the sound of home. Actually. That makes a lot of sense. Now I understand na parang, noong una ko napakinggan yung Alembo kasi muna napakinggan ko. Sabi ko, Opo. this sounds very familiar. But alam mo namang hindi siya ginaya. Yes. Pero parang, bakit siya familiar? Kasi nasa DNA.
Yan yung tunog na nasa True. DNA mo. Yung parang kahit na ibang bansa ka na, pang second generation Pinoy ka na, third generation, parang bakit familiar tong tunog na to? Opo. Kasi ito yung tinutugtog talaga nung araw pa. Yes, it's like a hug. Like, when you're far away and you know that feeling po, parang ang warm. Like, oh, my Yes. family, ganun. Sana po pagkatapos itong conversation na to, check out niyo po yung kanta ng Maymay music video, Yes, Telebong and please. Alembong. Promise po, sinasabi ko sa inyo, it will remind you of. Feeling ko na, pag pinakinggan mo siya, nakaka-remind siya ng isaw. Oh, yes. Nakaka-remind siya ng balot, di ba? Nakaka-remind siya ng Fiesta. tumitilaok ng manok sa umaga, Yes. tsaka nagsisiga sa hapon. Ganun yung parang ganun yung visual. Kaya kayo That's a music very good video na, explanation. Opo. Balot, everything. diba? Lahat na. May nagtataho sa Yes. umaga. Parang ganun yung atake niya Yes. talaga. Yes. I love that. I love that that's a very good parang parang encapsulation of your music. Mm-hmm. It's the sound of home. Wow, I love that. Na kahit isang bahagi ka ng mundo, pag napakinggan mo si Maymay, oo, parang kapitbahay ko lang ito. Parang Yes. ganun. I love that. Now, hindi natin masyado na-discuss, but you grew up in Hong Kong. And na-mention mo na marami kang kaibigan ng mga domestic helpers. Marami naku, alam mo ba, yung mga domestic helpers ng mga katsaa, ginagamit, habang naglilinis, nagluluto daw sila, ginagamit nilang sound yung Tok Tea. Kasi nga, Yes. I guess it also sounds like home. Oh, yes. Parang for siya sure. nakikichismisan sa mga kapitbahay. Parang, Gusto po namin yan, chismis. diba? Parang nakikichismis ka sa mga kapitbahay Yes. mo. Pero, one of the things kasi na I think a lot of people take for granted, yung hirap din talaga ng buhay sa ibang bansa. Now, how was it like growing up? Well, swerte ka kasi yung pamilya mo doon na nakatira, diba? Doon ka lumaki. Opo. Pero ano ba talaga yung buhay ng mga tao, like mga Pinoy sa Hong Kong? Oh, it's actually harder than it sounds po. I'm sure every time po they say, mag-abroad ako, ganyan. It's always like, fantasy, di ba po? Pero the reality is it's hard. It's very intense po. It's not easy. And kasi po I grew up in a church as well. My family full of pastors, worship leaders, yan po. So, Pinoy church to? opo, Pinoy church. Okay, As in po, I would say 98% of the attendees are domestic helpers. They're all Filipinos. Ayan po. Yeah. Saan siya base? Saan sa Hong Kong naka-base yung church? At saka ano pangalan? Ano po? It's in Kun Tong. Yeah. In the green line po ng MTR. Yeah, I'm sure. Akala ko lang Tim Chatway. Tim Sachoy. Yeah. Oo, tsaka, Quite saan far tayo away. Mongkok, saan tayo pumupunta usually? Wongko. Sa Central, Oh, yes. ganyan. Very Ito, common place. saan ang ano nito? In Kun Tong. Kun Tong po. okay. Medyo pa-end, right side of the MTR map. I'm sure they know what I'm talking about. It's on the right end po. Green line. Ayan po. So, yeah, I grew up, actually most of my ninangs and ninongs are domestic helpers. So now nag-for-good na po in other countries. So I don't really see them that much. Yan po. But that's how much, I grew up in a church with my fellow Filipinos. Ayan po. And I would say po, their life is very inspiring. Super inspiring po talaga. Like they always say, nakaka-inspire yung mga bata kasi I play instruments at church like that. But the truth is, they are inspirations po to me and my family like so much po. And when we have gatherings at home, sometimes we'd invite them to have dinner po sa bahay namin. Like my lola would cook like super daming Filipino food para lang they'll get a taste of home also, And then ever since bata po, I would hear mga kwentos like some are being mistreated by their employers like that. One of the worst stories I heard is they made their the domestic helpers sleep like sa terrace like that. And it was really cold, as in winter po, like 9 degrees, something like that. When I heard that, I was like, oh my gosh, sana sleep ka na lang sa bahay namin, ganun. Parang like it breaks my heart. So I really have a soft spot for our fellow Filipinos. And every time they share it, I feel stronger. I'm like, wow, life is actually tough, but look at them. They are fighting. They're amazing. So it's an inspiration po. Talaga palaban ng mga Pinoy. We're At saka, strong. recently trending to ha. May trending na parang revelation. Kasi parang nagkaalaman. May isa daw, well, correct me if I'm wrong, but I read about it. Meron daw isang, kumbaga amo. Opo. Nakita niya dun sa ilalim ng bed ng house help nila na Pinay. Puro mga bags, luxury bags.
Nung kinonfront niya, na ano yan, ganyan. Sabi niya, meron kasi akong business sa Pinas, reseller siya ng mga luxury bags. Tapos doon na nagka-open ng discussion na parang, yung mga Pinay, and I know this for a fact kasi magkakaroon kami ng guest na domestic helper from Hong Kong eh. Tapos nagka-briefing na kami about it. Natanong ko na yung buhay. Sabi niya, actually, maraming mga domestic helpers sa Hong Kong. Mas mayaman pa nga sa amo nila daw. Kasi, kakaipon, pinapadala sa Pilipinas, sa probinsya, nakakapagpatayo ng mga bahay, Yes. nakakabili ng Oh my mga gosh. resort, mga Opo. ganyan. Kaya lang, nag-choose pa rin sila magstay sa Hong Kong. Para dire-diretso pa rin yung kita. Tsaka siguro nakasanayan na nila doon. Yes po. I think that's a sad thing lang po. There's some moments where I kind of want to help them as well, but at the same time, it's their journey. But I don't know. I just feel like different people, different life lessons. Totoo. So I just let them, I'll do what I can to help. But at the same time, we all grow. Tsaka every Sunday, may mga paandar yan eh, di ba? Yung meron silang beauty contest. May mga, oh my may goodness. mga pageant sila. Yes po, yung mga roads po doon. As in, sometimes they block it. Like, on purpose. Kasi po may mga, events, like, sometimes beauty pageants. Sometimes ganon, kantahan. Kantahan. Oh, always kantahan. Lagi po may kantahan, lagi po may food, ganyan. So, ang saya po. Like, even if sometimes their situation is tough, but they're so great, happy. At saka saan sila tumatambay? Yung common place po is sa Central po. Ito ba yung dun sa pelikula ni Catherine? Yung sa Hello, Love, Goodbye? Opo, opo. Yan po, Central. Actually, all over. There's many, po. They just find their spots. Sometimes under the bridge, sometimes like sa mga kantos, like that. And then they bring their own cartons, ganun. Tapos they have baon. Ang cute po. Tapos share po sila, ganyan. As Oo. simple as that, but they're happy. Kasi yun lang yung araw na makakapagbandingan sila ng mga Yes po. fellow Pinoys eh, no? Dahil they Yes. only get, if I'm not mistaken, they only get 1 day off. 1 day off. Right. Some po, may Saturday, Sunday, but depends po sa employer. Yeah. Now, ikaw, paano ka napunta sa Pilipinas at paano ka naging bahagi ng Meme? So, last year, it's a long, short story na lang po. Last year po, after I graduated university, I was applying na po. Actually, before I graduated, I applied for jobs, like office jobs. For those who don't know po, yung course ko po is Global Marketing and Supply Chain Management. Wow! Yeah, it's a long name, very intimidating, pero ano lang po yung logistics. Ayun po. So, Parang mga shipping, ganyan. yes po, mga ganun po. Suppliers, like that. Saan And ka then, graduate na to? Anong school? ano po, Hong Kong Metropolitan University. Wow. 都會大學. Ayan. Wow. Yes. So, I was applying, and then slowly po, I hear my friends like, oh, I got accepted in this company. Oh my gosh, the Big Four. Grabe. I was like, oh, wow. Big Four yun? Accounting firm po. In Hong Kong, it's like the top, one of the tops. Na-accept ka dun? Yung friends ko po. Yung friends mo. Yes. Parang And that's- Chinese sila. Hong Kong. Ano po, my friends I have Chinese friends, Indian friends, Nepali friends, Pakistani, Ukrainian friends, ganun po. So, yeah, I hear a lot of news like, oh, I got accepted in this company, ganun. And then, in my email, as in po, it's only notifications for my gaming apps. Wala pong reply ng ibang companies. Until, I was like waiting. I was really down because as an achieving student po, parang I'm like, what really? All Kasi this you hard graduated work? with honors eh, no? Yes po. So, I felt like, oh, parang deserve ko naman to get in at least a decent company, right? And then, ayun po, there was a month or 2 months na I kind of stopped sending applications kasi I was like, I'll wait na lang siguro, like, let it be. And then my parents po, they visited Hong Kong. Kasi po, there was, They're based in the Philippines na ba? my parents and my ate, they went to Philippines like 6 years ago. Yun po. So they stayed here for good. Yeah. And then when they visited po, they asked me a random question like, oh, Jai, I just wanna ask you, my nickname's Jai po pala. Jai, are you still interested to do entertainment? Ganyan. I was like, entertainment. Eh, syempre po, my mind was focused on office job, logistics, ganon pong tipong job. And I was like, maybe no na po, like that. It's okay. I'm still waiting for replies. And then they kept quiet for a few days. And then later on, nagkulit po yung yung nakachat po nila na they heard about the audition. They're like, oh, sige na, try it out na lang. And then my parents were like, sige nga, give it a try, like that. Why not, diba? And then I was like, okay, fine, like that. Pero I don't have a ticket yet
to go to Philippines. No plan at all, as in po. And then, a few days later, na-confirm po na may audition. So, I was like, okay, fine, let's give it a try. You know, one shot since wala pang reply sa other jobs. I was like, let's go. And then last minute po, the night before, my tita helped me book a ticket to Philippines. Mahal siguro, no? Last minute It was not that bad naman po kasi the season was kind of dead po. Ayun po. So, ayun, I flew the next day and then 3 days later, I auditioned. And yung ano ko po, when I auditioned, it wasn't really like, yung mindset ko po is not like, I think I can do this. I'll get in. May chance ako, ganyan. It was just like, just give it a try. Ganun po. Since nothing's happening yet. And then, as I was auditioning po, like singing, dancing, slowly po, bumalik po yung the passion and the fire. I was like, wait, parang this was the feeling I had when I was a little girl. And suddenly I was like a little emotional kasi I'm like, you were ready to give this up? Yeah. Like, grabe, Jai, hello? Like that. So, ano po, slowly, as Miss Happy, Sir Dom was like asking me questions, I was like, okay, give more energy like that. And then, yun po, like on the same day of my audition, Miss Happy asked, are you okay next week? I was like, oh, parang that's like a call, in a way, call back. I was like, wow, yes po, I'm ready. I'll go next week like that. So yun po. And then the rest was history. the rest was history. I'm part of Maymay. Wow! Yes. Yeah, once again, hindi porket na-reject ka, hindi porket nag-fail ka, hindi ka mahusay. Yes, You're just meant to do true. other things, di ba? True. And ngayon na bahagi ka na ng Maymay, well, before we talk about Maymay, being part of Maymay, kasi bago ko lang makalimutan, I know na nag-trending ka rin over the pandemic. Ooh, Nung yes. sumali ka sa The Voice Teens Philippines Season 2. Season 2 at Yes nag-trending ka dun sa kinanta mong Titibo-tibo. Yan po. Oh, Team siya po Apple. yun, siya po yun. Yung nag-trending na titibo-tibo na, Opo. parang four-turner ka ba? Four-chair turner po ako, pero na-block po si Coach Bamboo. But technically, yes, four-chair turner. Oh, Pero kasi yun po pwede may block nangyari. na iba-block Yes. ka eh. Sino nag-block sa kanya? Si Coach Sara po. Tapos hindi mo rin si Pasara pinili mo. Oh, yes. It's kind of awkward to go back to that, kasi they always say, si Coach Sara, siya nag-block, no? Pero hindi mo siya pinili. I'm like, Yes. Sorry about that, Coach Asara. I love them all po. Ang hirap pong pumili in like The Voice. Sample naman ng titibo-tibo. Pasample naman. Sige po. Elementary pa lang napapansin na nila mga gawi ko parang hindi pang babae. Kasi bis na Chinese garter laruan ko ay text sa Jolens. Tapos kadyamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Kahit ako'y titibo-tibo, ang puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil nalaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay na papasarap. Hey! Woo! It's a yes for me. Wow, thank you po. Wow. So ngayon, alala niyo na, no? Siya po yun. Siya po yung nag-trending na Yes. yun. Bata ka pa lang nun no? I was 16. Oo. Chubby po. 16, mga ganun, no? Yes Bata ka po. pa lang. And then, how was it like, parang coaching, parang hindi, coaching. How was it like being part of the roster of Coach Apple Diap? It's very fun po talaga. As in, he's very down to earth po, by the way. Very down to earth. He would hold like hangouts on his own, like outside, the tapings. production, Yes oo. po, with Team Apple, yung parang bowling, sometimes just eat dinner, like that. So, may group chat po sa Facebook. Actually, I think I missed a lot of events po kasi hindi po ako nagpa-Facebook. Pero I joined like a few hangouts po. And every time po, he's always like, oh, how's life? How's po? So, super kaka-touch po. Does he know you've already debuted in Maymay? I don't know. I don't think so. I think you have to reach out to him Yes again. po. And show him your music I will. videos. Yeah. This is me. I'm Power Mimi. Yes! And not only that, not only are you Power Maybe, but your group is actually doing Manila Sound or Yes doing po. that would be kind so of proud. that kind of a genre, Yes kumbaga. po. Yes. I love it. Now, how is it like being a part of Maymay?
so far? Wow. One word po. Very, very colorful. Colorful pa talaga. Now po kasi we're staying in the Maymay house. So, Wow. may name na po yan. Maymay house. Yes. And every day po, there's not a single day where someone does not shout or tili. As in po, almost every day may nagka-karaoke. Huh? May wala po Baka kaming Maymay ano na po talaga. like karaoke machine. We have our own ano po, may karaoke. Yung invisible po na mic tapos YouTube lang po. Ganon po kami. Ayan po. Tapos being part of Maymay now, I think life feels so much fulfilling. Very rewarding po ang feeling sa akin because I get this chance to do what I really, really love, which is to perform and make people happy. So, yeah, I won't take this for granted. It's really a big blessing. Yes, yes. Yeah. And if you have any message for our mga katsaa, you're the leader of Maymay, right? Yes, As the po. leader of Maymay, if you were to speak on behalf of your group, what would you like to say to our viewers? Yes po. First of all, hello po. We hope po that our music and everything that we do will really make a positive difference in your life. As simple as making you smile in your everyday basis po. Sana po once you hear our song and once you watch our videos, you will realize that life is really happy and fun. You just have to focus on the positive. And we hope po that in the future we get to continue doing what we love po. And sa mga future musics po namin, sana po ay i-support nyo din po para, we can spread the joy and spread the love. So if we get to do this po, at least make one person happy every day. To us, it's a bonus po. It's a reward po. So, ayun po. Thank you po. Mwah. At saka hindi lang what I know and I'm excited about. Kasi kinanta nyo rin to dun sa launch And I have to say, it's the favorite song for me na ginawa ng BFF ko. I know that you're gonna come out, I don't know when, with a ballad. Oh, yes. So hindi yung mga kanta po ni Maymay, hindi lang po to puro mga dance songs and everything. Opo. Kasi nga, puro kayo vocal. So syempre, utilize nyo na yung boses nyo, di ba? Yes po. We actually love almost like any genre. We love exploring different genres. Sometimes po, like what my fellow Maymay members say, minsan po depende sa mood, pag trip namin mag-rap, we rap, we gotta do what we gotta do. If we want to sing ballad songs, we sing ballad songs. Pag gusto po namin ng really like alempong, we do it. Yes, So, yes. ayun po, we hope you'll stay tuned for our future pasabog. And na with that, performance. we have what we call here, Jessie. Swerte mo ikaw ang ending Oh. Kumawa ka dito. This is our manifestation table. If there's anything that you would like to, if you have any goals, I mean, Maymay as a whole, if you guys have any goals, any dreams that you would like to become reality, and you have to believe in the power of belief, what would that be? Okay. And I will help you. Okay. Well, the goal po, I think the ultimate goal is to spread happiness like genuinely, make a big impact on people's lives. And we hope po that this will reach a global state to every Filipino around the world, even non-Filipinos. We want to reach big places po. Yan, to spread the Filipino joy. Wow. And how do you see yourself 5 years from now? I mean, as a Maymay. That time, Well, ilang taon lang kayo? Gusto ko mga 25, 27. Definitely, hindi na po ako tatangkad. So, Wag mo nang pangarapin yan. yan po. At least may heels naman po. So, At least kahit na kayo, tumatambling ka, di ba? Opo, yes po. Yes, I love tumbling. But how I see myself in 5 years po is I want more personal and professional growth. I hope to see myself in more billboards, more endorsements. Ayan po. And I mean, not just for you, but for the whole Maymay, Oh correct? yeah, sorry. Nadala po ako sa ano. Actually, also po, same dream is that we continue to perform on big stages, even in every street of the Philippines, to continue to spread the joy and happiness and that Filipino pride. We want to continue po to spread the sound of home to everyone in the world. I Yan love po. that! Yes. And how can they get in touch with Maymay? Oh, yes, of course po. To stay updated with every music, every video content that we do. Sana po masuportan niyo po kami sa mga social medias. You can follow us po on YouTube and Facebook. That is Maymay. That's MEI, space MEI. Instagram and TikTok. It's at Maymay
maymay.music.ph. And of course, we have our X account, which is at maymay_music_ph. Oh, lahat na ng social media platforms, no? Nandun Yes, kayo. as in layout ko na po lahat. Yes, Because we have a good audience base, yeah. Oh, so nasa ano na rin kayo, nasa QQ Music, Oh, ganyan, wow. oh, diba? Yes, Nasa ibang po. platforms na rin kayo, I'm sure. And syempre, bago matapos tayo, sample. Oh, okay. Will you join me po? Depende. Okay. Ready? Ha! No see, below see. Sino vacila. No see, below see. Hey, sino vacila. Yan ang Manila sound. Oh! Yeah, that is the Thank sound you of po. home. That is really the sound of home. Oh. Congratulations on your debut, Maymay. And I look forward to working with you more. Yes. Oh And my gosh. cheers to your success. Yay! Marami pong salamat, guys, for tuning in. If you have any comments, any reactions, let us know in the comment section. And but please stream po yung music ng Maymay. And please remember, you are divinely loved, guided, and protected. I'll see you guys again next time. Bye!